buhay. Nagsisimula ang ating istorya sa bingit ng pagbagsak at pagkalipol ng sangkatauhan dahil sa paglabas ng mga iba't ibang uri ng mga halimaw, na sinamahan pa ng paglabas ng Diyos ng kamatayan na si Vidrak. At dahil sa hindi mabilang na mga halimaw na kanyang inuutusan, ito ay naglikha at nagdulot ng matinding kaguluhan sa buong lupain. Kung saan makikita natin ngayon ang pagsugod at paghasik ng kasamaan ng mga iba't ibang uri ng nilalang. Nang bigla na lang silang natamaan ng isang malakas na pag-atake na naglikha naman ng isang malaking pagsabog. Naagaw naman ang atensyon ni Vidrak sa kanyang nakikita, ito ay dahil sa biglang paglabas ng 5 pinakamalakas na mga magician na tinaguri ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Isa dito ay ang ating bida na si Setso, na nagdirekta ng mahika mula sa kanyang mga kamay papunta sa mga kalaban. Subalit kahit na ganito ay patuloy lang na bumaha ang mga halimaw papunta sa mga magician. Kaya agad na nag-utos si Setso na ihanda nila ang kanilang mga kapangyarihan. Agad naman ang mga magician na idinirekta ang kanilang pag-atake sa mga sumusugod na mga halimaw na agad din ang mga ito na ikinamatay. Itinuon ni Setso ang kanyang pansin sa Diyos ng kamatayan. Ito ay para tapusin na ang paghahasik nito ng kasamaan kaya siya ay wawakasan na nito. Kaya nasabi ni Setso sa kanyang mga kasama na ihanda nila ang kanilang kombinasyon na pag-atake dahil gagamitin nito ang kanyang spell. Hindi naman siya nag-aksaya ng oras at agad na ipinalabas ang kanyang spell na tinatawag na Elemental Burst papunta sa Diyos ng kamatayan. Agad namang sumunod ang 4 niyang kasamahan na mga magician, kaya ginamit din nila ang kanilang mga spells papunta sa kanilang kalaban. Kung saan makikita natin ang sabay-sabay nilang pag-atake papunta kay Vidrak, na ikinatuwa ng isang kasamahan ni Setso dahil nagawa nila itong matamaan. Subalit habang patuloy na nawawala ang mga usok sa paligid, makikita natin dito ang paglabas ng Diyos ng kamatayan. Kung saan siya ay wala man lang naging isang galos sa kanyang katawan kahit na nasalo nito ang napakalakas na mga mahika. Hindi naman ito mapaniwalaan ng mga magician, kaya agad na nag-utos ang isang lalaki na sila ay magpatuloy lang sa pag-atake. Na agad naman nilang ginawa, ngunit sinubukan silang pigilan ng ating bida na si Setso dahil kinakailangan muna nilang pag-aralan kung ano ang nangyayari. Subalit habang patuloy nating nakikita ang paglapit ng kanilang mga pag-atake sa halimaw, bigla na lang nawala ang kanilang mga mahika bago pa man ito tuluyang tumama kay Vidrak. Nababahala namang napaisip si Setso kung hindi ba tumalab sa kanya ang kanilang mga kapangyarihan. Dahil naman dito, natanong ni Vidrak kung ito lang ba ang lahat ng kanilang makakaya. Habang pinagmamasdan naman nito ang mga magician sa kanyang ibaba, nasabi nito na sila ay mga mahihinang nilalang na isa lamang mga insekto. Nababahala namang nasabi ng babaeng mage na wala man lang may gumaganang mahika sa kanya, habang natatakot na natanong naman ng lalaki kay Setso kung ano ang kanilang susunod na gagawin. Kung saan naiinis na lang na napaisip si Setso ng paraan. Nang bigla na lang natamaan ng lalaking mage ng isang malakas na pag-atake kaya nahiwa ang isang paa nito, na labis namang ikinagulat at ikinabahala nilang lahat. Hindi nila napansin na sila ay napapalibutan na ng mga halimaw, kaya sinubukang gamitin ng isang mage ang kanyang kapangyarihan. Ngunit siya ay nagpalabas na lang ng nababahalang mukha dahil naubos na ang kanyang mana. Sumugod naman kaagad sa kanila ang mga halimaw, kaya isa-isa sa mga kasamahan ni Setso ay nagawa ng mga itong mahuli, kung saan pagkatapos ay makikita natin ang biglang pagkain ng isang malaking ahas sa isa niyang kasamahan ng buhay. Si Setso na labis na natatakot sa kanyang nasisilayan, ay agad namang ginamit ang kanyang mahika para subukang pigilan ang lahat ng mga halimaw. Nang bigla na lang sumulpot sa kanyang likuran si Vidrak, na kanya namang ikinabahala kaya siya ay agad na napalingon. Subalit siya ay huli na at bigla na lang dumilim ang kanyang paningin. Di kalaunan, makikita natin si Setso na sugatan habang nakahandusay sa lupa. Kung saan habang hawak-hawak nito ang kanyang dugoang braso, siya ay napaupo sa kanyang kinaroroonan. Labis namang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang mga nakikita. Ito ay dahil ang nasa kanyang harapan ay ang tuluyang pagkawasak ng syudad at ang pagkamatay ng mga natitirang tao kabilang na ang kanyang mga kasama. Kaya siya ay napahampas na lamang ng kanyang kamay sa lupa sa galit. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa pagsalita ng Diyos ng kamatayan sa kanyang likuran. Nagsasabi na naging walang saysay ang kanilang pakikipaglaban.
Hindi naman matanggap ni Setsu na hanggang dito na lang ito, kaya agad siyang nag-chant ng kanyang spell. Kung saan pagkatapos ay makikita natin ang kanyang pagsugod kay Vidrak habang umiilaw ang kanyang kamay. Na agad naman niyang ginamit para suntukin ang nakatayong Diyos. Nagawa namang maharang ni Vidrak ang kanyang pag-atake, subalit makikita natin ang kulay asul na dugo na lumabas sa kanyang braso dahil sa natanggap nitong pag-atake galing kay Setsu. Ang tagpong ito ay hindi naman mapaniwalaan ng ating bida, dahil ang low-level na mahika ay gumana sa Diyos ng kamatayan. Agad namang napatalon pabalik si Setsu, at habang tinitingnan niya ang kanyang kamay, naisip niya na ang kanyang kalaban ay matatalo niya gamit lamang nito subalit huli na ang lahat dahil sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Inagaw naman ni Vidrak ang kanyang atensyon, at habang ipinapalabas nito papunta kay Setsu ang kanyang malakas na pag-atake, nasabi nito na ito na ang kanyang magiging katapusan. Nang bigla na lang nagsimulang lumiwanag ang kwintas ni Setsu, na umagaw naman sa kanyang atensyon at naalala nito na ito ay regalo sa kanya ng kanilang headmaster. Kung saan bumalik sa kanyang alaala habang hawak-hawak nito ang kwintas, natanong nito ang headmaster kung ito ba ay ang Necklace of Rebirth. Na agad namang pinasang-ayunan ng matanda. Dagdag pa nito na ang kwintas ay mayroong hawak na kapangyarihan ng oras, at gamit nito ay mayroon siyang isang pagkakataon para maitama ang kanyang isang bagay na pinagsisisihan. Na agad namang sinagot ni Setsu na ito ay hindi mangyayari dahil wala pa siyang may pinagsisisihan sa kanyang buong buhay kaya wala siyang rason para ito ay kanyang gamitin. Napatawa naman ang headmaster sa kanyang sinabi at napasabi na ito ay inaasahan niyang sasabihin ng isang top graduate ng kanilang akademya. Agad naman itong nilapitan si Setsu at habang hawak nito ang kanyang balikat, nasabi nito na balang araw ay may paggagamitan din naman siya nito kaya ito ay kanyang kunin. Kung saan bumalik tayo sa kasalukuyan habang hawak-hawak ni Setsu ang patuloy na nagliliwanag na kwintas, naisip nito na ang kanyang pinagsisisihan ay ang hindi pagpili sa ganoong mahika sa araw na iyon. Kasabay ng pagsabog ng kwintas, napasabi siya na sa susunod ay sisiguraduhin niyang matatalo na nito si Vidrak. At di kalaunan ay agad namang napuno ng liwanag ang paligid. Sa tulong ng Necklace of Revival ay nagawa ni Setsu na makabalik sa kasalukuyan, kung saan siya ngayon ay naruroon sa isang maliwanag na gusali habang napapalibutan ng mga estudyante. Habang tinatakpan naman nito ang kanyang mata sa liwanag, may bigla na lang humampas sa kanyang likuran at nagsabi na siya ay gumising dahil siya na ang susunod. Agad namang napalingon si Setsu at napansin nito ang kanyang kaibigan na si Leo. Na kanyang naalala na bigla na lang nawala noong bago pa man lumabas ang Diyos ng kamatayan na si Vidrak. Napatingin naman si Setsu sa paligid at napansin nito na ito ay ang Magic Academy, kaya ang ibig sabihin nito ay nakabalik siya 10 taon na ang nakakaraan. Napaangat naman siya ng kanyang kamao at napaisip na sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang matatalo niya ang huling kalaban ng sangkatauhan. Muli namang inagaw ni Leo ang pansin ni Setsu, ito ay dahil siya na ang sunod sa kanilang blessing ceremony. Kaya di kalaunan ay agad naman siyang naglakad sa harap. At buong loob ding lumapit papunta sa headmaster at sa iba pang mga guro. May babaeng estudyante naman ang pabulong na natanong kung siya ba ang prodigy na palaging pinag-uusapan, na sinagot naman ng isang babae na narinig niya na si Setsu ay pwede sa lahat ng uri ng mga mahika. Bigla namang binuksan ng lalaki ang isang libro na nagpalabas ng matinding kapangyarihan sa paligid. Kaya si Setsu ay napatakip ng kanyang mata gamit ng kanyang kamay. Mayroong iba't ibang uri ng mga mahika, at bawat isa sa mga ito ay kinakailangan ng unique na mga skillset para ito ay magamit. Kaya kung ikaw ay makakapili ng isang uri nito, magiging napakahirap na para sa iyo na matutunan ang iba pang uri ng mahika. At ito ay maihahalin tulad sa hindi mo pwedeng pagkakaroon ng 2 rehiyon ng sabay. Ang lalaking may hawak ng libro ay agad namang tinawag si Setsu Cromwell para pumili ng uri ng mahika na kanyang tatahakin. Kung saan itinuro ng lalaking may bigote ang isang simbolo ng mahika at nasabi na ito ang kanyang pipiliin. Ang ating bida na si Setsu ay napaisip naman na sa karaniwan, ang ranged magic ay ang kanyang natural na pipiliin. Ito ay dahil ang ranged magic ay gumagawa ng iba't ibang elemento gamit ng mana na pwedeng ipalabas sa mga kalaban, kaya makakagawa ka ng distansya para mabawasan ang panganib na ikaw ay maabot ng mga malalapit na pag-atake. Dagdag pa dito ay pwede din itong makapatay ng maraming kalaban gamit ng mga malalawak na spell. At siya ay naging pinakamalakas na magician sa buong mundo dahil sa ranged magic,
Gayunpaman ito ay naging walang kwenta sa harap ng Diyos ng kamatayan. Bumalik naman tayo sa kasalukuyan kung saan siya ay napalingon sa isang simbolo. Nag-aalangan naman siyang napahinto. Subalit di kalaunan ay nagpatuloy siya sa kanyang paghakbang. Kung saan naabot nito ang isang simbolo ng espada. Kaya nababahalang natanong naman ng may bigoting lalaki kung ano ang kanyang ginagawa, habang makikita naman natin ang labis na pagkabigla ng mga babae sa kanilang mga mukha. Si Leo naman ay napatanong kung ano ang ginagawa ni Setsu dahil nakakasigurado siya na ang kanyang pipiliin ay ang ranged magic. Maririnig naman natin ang usapan sa paligid na sa lahat ng kanyang pwedeng pagpipilian. Ang melee magic pa ang kukunin nito na isang pinakamahinang mahika sa lahat. Nasabi naman ng may bigoting lalaki kay Setsu na ang melee magic ay nagpo-focus lamang sa pagpapalakas ng katawan at ito ay lumang mahika na nagagamit lamang sa malapit na labanan. Dagdag pa nito na ito ay pareho ng pagpunta niya sa gyera ng mga pana at mga palasunang may dala lamang na isang bato, kaya natanong nito si Setsu kung sasayangin ba nito ang kanyang hinaharap. Naisip naman ni Setsu na itong lahat ay kanyang alam, at kung pipiliin niya man ito ay ang kanyang pagsuko sa pagiging pinakamalakas na magician. Subalit laban sa Diyos ng kamatayan na si Vidrak, ito lamang ang tanging landas na kanyang mapagpipilian para ito ay kanyang matalo. Buong loob namang tinitigan ni Setsu ang simbolo at ipinalabas sa kanyang kamay ang kanyang kapangyarihan. Nalabis na ikinabigla ng lalaking may bigote. Ito naman ay hindi mapaniwalaan ng mga nakamasid na mga estudyante. Habang ang headmaster naman ay patuloy lang na napapatingin sa kanya, agad namang iniabot ni Setsu ang kanyang kamay sa simbolo para ito ay kanyang hawakan. Kung saan pagkatapos ay ang pagpapalibot sa kanyang kamay ng liwanag, na siya namang agad na paglabas ng simbolo sa likod ng kanyang kamay habang ito ay kanyang inaangat, kung saan siya ay napaisip na dahil dito, tatalunin niya ang Diyos ng kamatayan. Napatingin naman si Setsu sa kanyang kamay, kung saan nakita nito ang simbolo ng melee magic na totoong umukit sa kanyang katawan. Nalabis niya namang ikinatuwa, habang ang iba namang mga estudyante ay hindi mapaniwalaan ang kanyang pagpili sa pinakamahinang uri ng mahika. Pag-alit namang isinara ng lalaking may bigote ang libro, at nasabi na balak sana nitong ipagkatiwala ang lahat ng kanyang nalalaman na mahika kung pinili ni Setsu ang ranged magic. Si Cyrus Arclight, ang head ng Long Range Magic Department ay pasigaw namang nasabi na siya sana ay magiging pinakamalakas na magician at ang kasikatan ay mapupunta din sa kanya bilang kanyang guro. Subalit pinili pa din ito ang mahinang uri ng mahika. Hindi naman siya pinansin ni Setsu, at napaisip na lang na ang kasikatan ay hindi naman mapapakinabangan pagkatapos ng 10 taon. Ito ay dahil sa ika-10 taon, tuluyang matatalo ang sangkatauhan, at sa 5 taon naman ay ang unang paglabas ng Diyos ng kamatayan. At habang siya ay naglalakad sa hagdan, naisip ni Setsu na kahit mayroon siyang kaalaman sa konting close magic combat, wala naman siyang karanasan dito. Kaya napatanong siya kung papaano nitong mapapalakas pa ang kanyang mahika bago pa man lumabas ang kalaban ng sangkatauhan. Makikita naman natin ang patuloy na pagkainis ng guro kay Setsu. Di kalaunan, ang lahat ng mga second year na mga estudyante na natapos na sa seremonya ay inutusan na bumalik sa kanilang mga nakalaang klase. Si Setsu na napapatingin sa paligid ay napaisip naman kung saan ang pinakamalapit na classroom ng close magic, kaya sinubukan itong hanapin si Leo pero siya ay wala sa paligid. Lumapit naman siya sa isang estudyanteng nakatayo malapit sa kanya para magtanong sa direksyon. Subalit agad lang ito at ang kanyang kasamang babae na lumayo at nagsabi na ang kanilang klase ay magsisimula na. Kaya naiwan na lang si Setsu na nagtataka habang napapalibutan ng mga estudyante. Mayroon namang mga estudyante na nagbubulungan, nagsasabi na ito na ang kanyang magiging katapusan dahil sa pagpili nito ng larangan na para lamang siya ay sumikat. Naalala naman nito ang kanyang pagpili ng ranged magic sa nakaraan, kung saan iba ang naging pagtrato sa kanya ng mga estudyante noon. At dahil wala siyang may makuhang impormasyon sa paligid ay nagpasya na lang siyang hanapin ito ng mag-isa. Kaya naisip niya na siguro mayroon ding mapa ng buong gusali sa labas ng akademya. Di kalaunan habang nagpapatuloy sa paglalakad si Setsu sa labas, may bigla na lang siyang narinig na paggamit ng spell na fireball. Kaya napaisip si Setsu kung mayroong bang nagaganap na duelo sa paligid. Makikita naman natin ang isang babaeng may kulay pulang buhok na agad na umiwas sa mga fireball na papunta sa kanya. Kung saan habang siya ay nakatayo malapit sa tumamang mga spell,
Pasigaw nitong nasabi na ibalik nito ang bagay na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Makikita naman natin ang isang kulay berdeng bagay na hawak ng isang batang lalaki. Kaya natanong nito kung ito ba ay isang magic tool na ginagamit para mag-imbak ng mana. Nasabi naman ng isang bata sa kanan na ito ay masyadong mabuting item para sa isang mahirap na nilalang gaya niya, kaya ito ay kanilang kukunin. Napansin naman ni Setsu na ang nag-aaway ay galing sa Close Combat Department at ang tatlo naman ay galing sa Long Range Department. Kung saan habang ipinapalabas ng lalaki na mayroong dilaw na buhok ang kanyang fireball. Nasabi nito na sa pilitan niya itong kunin sa kanila kung ito ay kanyang gusto gamit ng kanyang mahinang close magic. Agad naman itong itinapon ng kanyang kapangyarihan papunta sa babae. Subalit nagawa namang makaiwas ng babae gamit ng kanyang spell na tinatawag na physical boost na mas lalong nagpahusay sa kanyang pisikal na kakayahan. Gayunpaman kahit na nagagawa nitong makaiwas sa iilang mahika, napakalayo pa din ng kanilang agwat. Agad namang may ipinalabas na spell ang babae habang nagsasabi na ang kanyang ina ay nag-ipon ng pera ng ilang taon para lang mabili ang bagay na kanilang kinuha, kaya hindi niya ito hahayaan na mapapasa kanila. Ang spell naman nito ay bigla na lang naging isang kutsilyo na gawa sa mana. Kung saan napaisip si Setsu na ito ay isa sa mga skill ng close combat mage na tinatawag na mana blade. Habang ipinapalabas naman ng batang lalaki na may dilaw na buhok ang kanyang kapangyarihan, siya ay napasabi na lang sa babae na ito ay hindi naman mapapakinabangan. Ito ay dahil hindi din naman siya maaabot nito, kaya siya ay agad na muling nagpalabas ng spell papunta sa babae. Nagawa naman ng babae na maharang ang fireball gamit ng kanyang mana blade, subalit dahil sa lakas nito, siya ay napatalsik papunta sa lupa. Kaya napasabi ang batang lalaki na siya ay nakakaawa, dahil kahit paano ang kanyang gawin ay hindi nito maaabot silang mga long range na mga magician. Agad naman ito na muling itinapon ang kanyang mga fireball, kung saan habang ito ay papalapit sa babae, dagdag pa nito na sa buong buhay niya ay marahil siya ay magiging ganito na lamang. Agad namang ginamit ni Setsu ang kanyang spell na ability boost, kung saan mabilis siyang nakalampas sa tatlong mga estudyante. Habang papalapit naman ang mga fireball sa babae, bigla na lang siyang kinuha ni Setsu sa lupa para masagip sa mga pag-atake na ginawa ng batang lalaki. Ang tatlong mga estudyante naman ay labis na nabigla sa mabilis na pangyayari. Natanong naman ni Setsu sa babae kung alam ba nito kung nasaan ang silid ng Close Combat Magic Department, at dagdag pa nito na gusto niya na siya ay gabayan nito papunta dito. Na hindi naman mapaniwalaan ng babae kaya siya ay natigilan habang patuloy na hawak-hawak ni Setsu. Napatulo naman sa kanya ang batang lalaki na nasa kanan at natanong kung siya ba si Setsu Cromwell. Ngunit dahil sa napansin nilang simbolo na nasa kanyang kamay dahil sa pinili nitong melee magic, may masama ng ngiti sa kanyang mukha na nasabi ng lalaking may dilaw na buhok na ito ay mabuti. Ito ay dahil kung siya ay isang close combat na magician, magagawa nila itong mabugbog hanggat sa kanilang gusto. Agad namang lumapit si Setsu sa kanila at nasabi na tunay ngang mahina ang close combat na mahika. Subalit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi, nasabi niya sa kanyang isipan na ito ay nakadepende sa paggamit nito at habang siya ay nanunood sa kanilang duelo ay may napansin siyang mga bagay na pwede niyang magawa. Inangat naman ni Setsu ang kanyang isang kamay at nasabi na ang kanyang piniling mahika ay hindi magpapasya ng kahihinatnan ng isang laban. Nag-aalala namang napasigaw ang babae na si Setsu ay huminto dahil ito ay kanilang mga senior kaya siya ay masasaktan ng mga ito. Agad naman ang batang lalaking magician na nagpakawala ng maraming fireball habang nagsasabi na ito ay huli na. Bigla namang napalibutan ang mga paa ni Setsu ng kulay asul na aura dahil naisip niya na ituon ang kanyang mana sa kanyang mga paa para ito ay kanyang mapalakas. Kung saan siya ay nakatakbo ng napakabilis, at nagawa din itong makatalo ng napakataas para agad na maiwasan ang lahat ng mga fireball na papunta sa kanya. Habang siya ay nagpapatuloy sa pagtakbo, naisip niya na sa ganitong bilis ay magagawa niyang makaiwas sa mga mahika. Kaya may ngiti sa mukha nitong nasabi na kung malaya siyang nakakagamit nito ay gusto niya pa ito na mas lalong subukan. Habang patuloy na tumatakbo, napatanong naman si Setsu sa kanyang kalaban kung ito lang ba ang kanyang tanging nagagawa. Kaya painis na napasigaw ang batang lalaki na siya ay manahimik. At naisip din ito kung ano ang mayroon sa galaw ni Setsu dahil hindi niya ito nagagawang matamaan. Pagalit naman itong nasabi na siya ay magsisimula ng magseryoso kaya inipon nito ang kanyang mana, kung saan agad siyang nagpalabas ng isang malakas na fireball.
Si Setsu naman ay kaagad ding gumawa ng kanyang mana sword sa kanyang kamay, at agad na hiniwa ang spell na papunta sa kanya. Hindi naman ito mapaniwalaan ng tatlong mga estudyante, kaya nagugulat na napatanong ang batang lalaki kung ito ba ay kanyang totoong nagawang mahiwa. Napatanong naman ang babae kung ito ba ay posible, na sinagot naman ni Setsu na sa laban ng mahika, ang mayroong mas malakas na kapangyarihan ay ang mananalo. Ang dahilan naman kung bakit naging pinakamalakas na magician si Setsu sa buong mundo kahit na hindi siya ang pinakamakapangyarihan, ay dahil sa kanyang pagkontrol ng mahika. Kanya namang naisip na ang spell na ito ay labis na mapapakinabangan kesa sa kanyang inaakala, at kung ito ay kanyang pagsasamahin sa bilis, ito ay magiging napakalakas na sandata. Napasabi naman ang batang lalaki na mayroong dilaw na buhok, na dahil napunta na sa ganito, siya ay magpapalabas ng isang malaking pag-atake. Kaya sinubukan siyang pigilan ng kanyang mga kasama. Subalit pag-alit niya lang ang mga ito na inutusan na manahimik. Agad naman siyang nag-cast ng kanyang spell. Subalit bago pa man niya ito tuluyang matapos ay bigla na lang nawala si Setsu sa kanyang kinatatayuan. Nanlaki naman ang mga mata ng batang lalaki, ito ay dahil bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan si Setsu kaya siya ay napaisip na nagawa siya nitong maabot bago pa man ito matapos ang pag-cast ng kanyang spell. Makikita naman natin ang pag-ipon ng kulay asul na aura sa kamay ni Setsu, na kanyang tinawag na Mana Feast. Kung saan ito ay kanyang ginamit para agad na masuntok ng napakalakas ang batang lalaki sa kanyang katawan. Na agad namang ikinahimatay ng batang lalaki. Ang mga tagpong ito ay hindi naman mapaniwalaan ng kanyang mga kasamahan kaya labis nila itong ikinagulat. At ganoon din ang naging reaksyon ng babae. Napatitig naman si Setsu sa kanyang kalaban na ngayon ay nakahandusay sa lupa at wala ng malay. Dahil sa kanyang pagkapanalo, iniangat nito ang kanyang kamao at naisip na ang close combat magic ay tunay ngang kapakipakinabang kung ikaw ay makakalapit sa iyong kalaban. Natatakot namang naisip ng isang batang lalaki kung hindi ba ang melee magic ay ang pinakamahinang mahika subalit nagawa pa rin itong manalo laban sa long-range magic. Bigla namang napasabi si Setsu sa mga natitirang batang lalaki na ibalik nila ang kanilang kinuha. Na agad namang ibinigay ng matabang estudyante dahil ayaw nitong makipaglaban kay Setsu. Pagkatapos ay dali-dali naman ang dalawa na kinuha ang kanilang kasama sa lupa para kaagad na umalis. Napalingon naman si Setsu sa babae at ipinakita nito sa kanya ang kanyang gamit. Na agad niya namang ibinigay sa babae at natanong sa kanya na ito ay importanteng bagay para sayo hindi ba? Inilagay naman ito ng babae sa kanyang dibdib at may malaking ngiti siyang nagpasalamat kay Setsu. Agad naman itong ipinasok ang gamit sa kanyang bulsa at nagsabi na nakalimutan niyang magpakilala. Kaya masaya nitong iniabot ang kanyang kamay at nagsabi na siya ay si Layla Rosewell. Agad naman din na iniabot ni Setsu ang kanyang kamay at nagpakilala ng kanyang sarili. Ngunit nasabi ni Layla na siya ay kanya nang kilala dahil siya ay sikat sa buong akademya sa pagkakaroon ng affinity sa lahat ng uri ng mga mahika, kaya natanong din ito si Setsu kung bakit niya pinili ang mahinang melee magic. Naisip naman ni Setsu na hindi siya nito paniniwalaan kung sasabihin niya man ang totoo, kaya nasabi na lang nito na kung pwede ba nitong ituro muna kung nasaan ang classroom nilang mga close combat magician. Nagugulat namang nasabi ng babae na ang oryentasyon ng mga bagong estudyante ay marahil nagsisimula na ngayon, kaya nasabi ni Setsu na sila ay magmadali. Di kalaunan, makikita natin silang dalawa na sabay tumatakbo sa isang daan. Kung saan dahil sa nakikita ni Setsu sa paligid, siya ay napaisip na ito ay parang hindi makatarungan dahil ang lugar na ito ay mukhang hindi na parte ng akademya. Inagaw naman ni Layla ang kanyang atensyon at nasabi nito na kailangan niyang ituro sa kanya ang spell na Mana Blade na kanyang ginamit kanina. Naagad namang sinagot ni Setsu na ito ay walang problema. Napaisip naman si Setsu na ang combat magic ay pwedeng magamit sa maraming paraan depende sa sitwasyon. Kaya kung kanyang magawang ma-master ang close combat magic, maaari nitong ma-counter ang dispel ng Diyos ng Kamatayan. At para siya ay makakuha ng isa pang kalamangan laban kay Vidrak, bumalik muna tayo sa alaala ni Setsu sa nakaraan habang kaharap niya ang headmaster. Kung saan habang nakaupo ang matanda ay kinuha niya ang kanyang mga suot na guwantes. At agad niya itong inilagay sa lamesa pagkatapos. Labis namang ikinagulat ni Setsu ang kanyang nakikita. Ito ay dahil habang angat-angat ng headmaster ang kanyang dalawang kamay, ang bawat isa sa mga kamay nito ay mayroong iba't ibang uri ng mahika. Kaya napatanong si Setsu kung ito ba ay posible. Dahil sa karaniwan,
ang mga tao ay maaari lang magkaroon ng isa. Napansin naman nito na ang nasa kanang kamay ng headmaster ay ang simbolo ng summoning magic, subalit hindi niya pa nakikita ang simbolo na nasa kabilang kamay nito. Kaya natanong nito ang headmaster tungkol dito, ngunit sinabihan lang siya ng matanda na ito ay kanyang sasabihin kay Setsu sa tamang oras. Dagdag pa nito ng may seryosong mukha, na ito ay kanyang sinasabi dahil siya ay may malaking tiwala sa kanya. Subalit sa huli ay hindi niya na ito naituro, ito ay dahil sa paglabas ng Diyos ng kamatayan, mayroong agad na pumatay sa headmaster. Kaya napaisip si Setsu na marahil naramdaman ni Vidrak ang panganib na dala ng headmaster gamit ng kanyang ikalawang uri ng mahika. Napasabi naman si Setsu na sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang matututunan ang ikalawang mahika ng headmaster para maiba ang kanilang kapalaran ng pagkawasak ng sangkatauhan. Di kalaunan, agad namang itinuro ni Layla ang gusali ng Close Combat Magic Department ng ito ay kanyang makita sa malayo. Kaya agad silang nagmadali sa pagtakbo papunta dito. Napaisip naman si Setsu na mayroong problema dahil papaano siya ngayon makikilala ng headmaster dahil iba ang departamento na kanya ngayong pinili. Nang maabot naman nila ang gate ng gusali, may napansin silang isang tao na nakatayo sa labas. Nang bigla na lang ninalit ng tao ang kanyang mga ngipin. Ang kalbong ito ay tatawagin na lang natin bilang si Cap, kung saan naiinis nitong nasabi kay Setsu na ang husay nito para ngayon lang dumating habang kasama ang isang babae. Agad namang pumaharap si Layla at nagsabi na mayroong rason dahil dito. Subalit pag-alit lang na nasabi ni Cap na wala siyang pakialam sa kanilang rason. Dagdag pa nito kay Setsu na kahit ano pa man kaganda ang mga nakuha nitong parangal, siya ay walang kwenta sa lugar na ito. Agad naman ni Cap na nilapitan si Setsu, at habang kanyang dinuduro, nasabi nito na dahil siya ay nasa Close Combat Department Magic, siya ngayon ay isa ng basura. Agad namang inalis ni Setsu ang kamay ni Cap at nasabi na siya ay nambabastos, at dahil siya ay propesor ng departamentong ito. Natanong ni Setsu kung kanya bang ikinakahiya ang pagiging nasa Close Combat Department. Pag-alit naman na napatingin si Cap kay Setsu at natanong kung siya ba ay seryoso sa kanyang pinagsasabi. Pagkatapos ay agad niyang hinawakan ang damit ni Setsu at muling natanong kung bakit siya nagsasalita pabalik sa isang propesor. Subalit napatingin lang sa kanya pabalik si Setsu at napasabi na mayroon pang maraming posibilidad sa Close Combat Magic kaya siya ay naniniwala dito. Kaya napaisip naman si Cap na napakataas ng tingin ni Setsu sa kanyang sarili kaya ito ay kanyang sisirain. Binitawan naman siya kaagad ni Cap at nagsabi sa kanilang dalawa na sila ay sumunod. Kung saan sila ay napunta sa isang lugar na mayroong mga estudyante na umaatake sa mga malalaking bato. Makikita natin dito ang isang estudyante na mayroong suot na salamin na nilagyan ng kanyang nakaangat na mga kamay ng mana. At agad na inatake ang malaking bato gamit ng kanyang kapangyarihan. Subalit hindi ito tumalab kaya siya ay napasabi na hindi man lang siya nakagawa ng kahit anong pinsala. Nagsabi naman si Cap sa kanilang dalawa na ito ay ang unang pagsubok upang matukoy ang kanilang estado sa kanilang klase. Dagdag pa nito na sa mga malalaking metal na bato ay mayroong nakaukit na mga kristal at kinakailangan nila itong kunin ng mabilisan hanggat sa kanilang makakaya. Nakangiti namang napalingon si Cap at nasabi na ang hindi magtatagumpay dito ay magkakaroon ng parusa. Habang sila ay nagpapatuloy sa paglalakad, si Cap naman ay napaturo sa mga estudyante at nasabi nito na isang oras na ang nakalipas subalit wala pa din sa mga ito ang nakasira sa bato. Napapagod namang nasabi ng lalaking may salamin na magsalita lang sila sa kanilang gusto ngunit ang batong ito ay napakatigas, habang napakamot na lang ng kanyang ulo ang babae na nasa kanyang tabi at natanong kung papaano nila itong masisira gamit ng kanilang kasalukuyang spell. Napasabi naman ng isang estudyante na siguro ay naaasar lang ang kanilang propesor na si Cap dahil hindi nito nakuha ang kanyang promosyon. Agad naman siyang pinagsabihan ng kanyang katabi na hinaan nito ang kanyang boses dahil maririnig siya nito. May tinuro naman si Cap na isang malaking bato at nasabi na ito ay hindi ginagamit. Kaya habang ito ay kanyang hinahampas, nasabi nito kay Setsu na kanyang ipakita ang abilidad ng Close Combat Magic at siya ay mayroon lamang 10 minuto. Ang binigay nitong oras ay hindi naman mapaniwalaan ni Layla, kaya nasabi niya na ito ay imposibleng masira sa ganitong oras, at hindi ba ang malaking bato na ito ay mas malaki kesa ng mga iba. Ngunit inilabas lang ni Cap ang kanyang orasan at nagsabi na wala siyang pakialam dito. Dagdag pa nito na habang sila ay nagtatalo ay mayroon na lamang 9 na minuto ang natitira sa kanila.
Nilagay naman ni Setsu ang kanyang kamay sa balikat ni Layla at nagsimulang pumunta sa malaking metal na bato. At nang siya ay makalapit dito ay agad niya itong pinakiramdaman. Kung saan siya ay natigilan ng ilang saglit habang patuloy na nakahawak dito. Nasabi naman ni Cap na mukhang si Setsu ay natutulala. At dagdag pa nito na kung siya ay yuyuko ng kanyang ulo at manghihingi ng kapatawaran sa kanya, maaari niya itong bigyan ng konting dagdag na oras. Ngunit sinagot lang siya ni Setsu na ito ay hindi niya kailangan dahil ang 10 segundo ay sobra na para sa kanya. Si Cap na may naiinis na mukha ay napatanong naman kung ano itong kanyang pinagsasabi. Napasigaw naman si Layla kay Setsu na siya ay nagiging arogante. Habang ngumingisik, napaisip naman si Cap na sila ay mga tanga dahil ang malaking metal na bato ay hindi lang malaki kundi mayroon din itong mataas na densidad, at kahit na siya ay magagawa niya lang itong masira sa loob ng 30 minuto. Napatanong naman si Cap kung naiintindihan ba ni Setsu na siya ay may isang pagkakataon lamang. Naagad namang pinasangayunan ni Setsu at iniangat ang kanyang kamay kung saan ito ay kaagad na nag-ipon ng mana. Naisip din ni Setsu na para siya ay mapansin ng headmaster, kahit papaano ay kinakailangan niyang maging nangungunang estudyante sa departamento ng Close Combat Magic. Di kalaunan ay agad namang lumabas sa kamay ni Setsu ang kanyang spell na Mana Blade. Kung saan agad siyang sumugod at habang angat-angat niya itong kanyang sandata, nasabi nito na hindi niya hahayaan ang mga maliliit na bagay na humadlang sa kanyang layunin. Makikita naman natin ang bahagyang pagtusok ng Mana Blade na ipinalabas ni Setsu papunta sa malaking bato. Ngunit wala itong naging epekto, kaya napasabi si Cap na si Setsu ay puro lang salita, at naisip nito kung ano kaya ang ibibigay nito sa kanyang parusa. Nang bigla na lang ang bato na nagsimulang mabasag. Na agad din namang tuluyang nasira sa harap ni Setsu sa napakaraming piraso kaya tumalsik ang mga parte nito sa paligid. Kung saan si Cap ay napanganga na lang habang nasisilayan ang mga pangyayari. Agad namang iniabot ni Setsu ang kristal kay Cap, subalit patuloy pa rin itong natitigilan. Kaya nasabi ni Setsu na tulad ng kanyang sinabi, ang kailangan niya ay 10 segundo lamang. Hindi naman ito mapaniwalaan ni Cap kaya siya ay napasigaw sa pangyayari. Si Layla naman na napapatakip ng kanyang bibig ay napasabi na tunay nga itong nagawa ni Setsu. Napasabi naman ang dalawang estudyante na dahil nagawang masira ni Setsu ang malaking bato ng ganito kabilis, marahil siya ay mas malakas pa sa kanilang propesor na si Cap. Nanlaki naman ang mga mata ni Cap sa pagkainis dahil sa kanyang narinig, kaya pag-alit nitong nasabi na ito ay hindi maaari at marahil ito ay kanyang dinaya. Napatulo naman siya kay Setsu at nasabi na ang batong yun ay sobrang tigas na hindi lang ito basta-basta masisira kahit pa ng 10 minuto kaya ang pagbasag dito ng 10 segundo lamang ay kahina-hinala. Napatanong naman si Setsu kay Cap kung 10 minuto ba ang kailangan nito para masira ang ganitong bato, dahil kung ganoon ay siguro mas mabuting tigilan na niya ang pagiging propesor at magsimulang muli sa pagiging estudyante. Agad namang iniangat ni Cap ang kanyang kamay sa tindi ng pagkainis, nang may bigla na lang isang lalaki sa kanyang likuran na mayroong tattoo ng leon ang tumawag sa kanya. Subalit dahil hindi siya nito napapansin, agad ng lalaki na hinawakan si Cap sa kanyang kalbong ulo. Kung saan natanong ng lalaking mayroong sigarilyo kung siya ba ay nambubuli na naman ng mga estudyante. Ang lalaking ito ay ang punong propesor ng Close Combat Magic na si Leonel. Kung saan nasabi nito sa kanila na sila ay nakakaistorbo sa kanyang pagtulog, ngunit nasabi din ito kay Cap na sa kanyang kaalaman, ang batang si Setsu ay walang dinaya. Ito ay dahil ang kanyang ginawa ay binasa nito ang daloy ng mana sa loob ng bato. At kaagad nitong pinuntirya ang pinakamahinang parte ng kanyang target pagkatapos. Kaya habang nagpapalabas ng nakakatakot na mukha si Leonel, natanong nito si Kalbo kung sinusubukan ba nitong kumilos bilang propesor nang hindi ito nalalaman. Kaya napuno naman ng takot si Cap dahil dito. Agad namang inagaw ni Leonel ang atensyon ng lahat ng mga tao sa paligid. At nasabi nito na narinig niya na ang kanilang propesor na si Cap ay ipapakita ngayon ang paggamit ng spell na tinatawag na Mana Guard. Nalabis namang ikinabahala at ikinatakot ni Cap. Di kalaunan habang napapalibutan ang buong katawan ni Leonel ng kulay asul na aura at naghahanda sa pag-atake, nasabi nito na kung regular siyang nag-eensayo, hindi siya mamamatay sa bagay na ganito. Kaya agad naman ginamit ni Cap ang kanyang spell na Mana Guard kaya siya ay nabalot din ng mana, at pasigaw na nagsabi kay Leonel na wag niya itong gawin dahil hindi niya na ito uulitin.
Nang bigla na lang siyang sinuntok ni Leonel kung saan ito naman ay kanyang nagawang maharang. Subalit dahil sa tindi ng lakas nito, siya ay tumalsik ng napakalayo. Napaisip naman si Setso na nagawa ni Leonel na masira ang mana guard sa level ng kanyang kapangyarihan, kaya natanong niya kung sino itong lalaki dahil siya ay siguradong hindi isang ordinaryong tao lamang. Agad naman si Leonel na lumapit kay Setso, at natutuwang napasabi sa kanya na hindi siya masama habang patuloy na tinatapik ang kanyang likod. Dagdag pa nito na sa pagiging nasa mahinang departamento ng close combat magic, gawin nito ang kanyang makakaya. Kaya agad namang umalis si Leonel pagkatapos. Ngunit tinawag ni Setso ang kanyang atensyon, at may seryosong mukha nitong nasabi na dahil siya ay isang close combat mage, hindi ibig sabihin nito na siya ay magpapatalo na lamang sa ibang mga departamento. Dagdag pa nito na gagamitin niya ang lakas ng close combat para sa kanyang kalamangan para umangat sa pinakatuktok ng kanilang grado. Kung saan napangiti naman si Leonel sa kanyang mga sinabi. Agad naman siyang napaturo kay Setso at nasabi nito na ito ay ang tamang pananaw at kung gusto nitong matuto ng mga mahika, siya ay magsabi dahil siya ay kanyang tuturuan. Habang paalis naman si Leonel, hindi nito lubos na maisip na mayroon ding isang baliw na parehong mag-isip sa kanya. At inaakala niya ay mayroon na siyang napili na kandidato para sa gaganapin na exchange match. Subalit mukhang mayroon pang isang lumitaw. Di kalaunan, muling nagpakilala si Leonel na punong propesor sa departamento ng close combat magic. Habang nakalinya ang mga estudyante sa kanyang harap, nasabi nito na ayaw niya man itong sabihin ng ganito kaaga pero kinakailangan nilang magdesisyon sa magiging kinatawan ng gaganapin na exchange match. Ang exchange match, ito ay isang major event kung saan ang 8 departamento ay makikipagkumpitensya para sa karangalan. May isang kinatawan ang pipiliin sa bawat departamento. At ang mananalo ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng format ng torneo. Bago pa ng pagbabalik ni Setso sa nakaraan, siya ay nanalo bilang kinatawan ng departamento ng long-range combat kaya siya ay nakakuha ng pagkilala mula sa headmaster dahil dito. At dahil sa oportunidad na ito, napaisip si Setso na hindi niya pwedeng palagpasin itong posisyon. Napalagay naman siya ng kanyang kamay sa kanyang bulsa at napansin nito na mayroong mga piraso ng mga bato sa kanilang kinatatayuan. Bigla naman siyang tinawag ni Leonel at nasabi na hindi lang siya ang tanging nakapasa sa pagsubok, ito ay dahil bago sila dumating ay mayroon na ding nakakuha ng kristal. Bukod pa doon, ito ay kanyang ginawa gamit lamang ng kanyang mga kamao. Kaya napaisip si Setso na marahil ang mga piraso ng bato sa kanilang mga paa ay ang kagagawa ng lalaki. Kaya siya ay napatingin sa distansya, kung saan napansin nito ang isang lalaking nakaupo sa sulok na nababalot ng malakas na aura. Ito ay si Drago Oak Red, na agad namang tinawag ni Leonel para pumunta sa kanila. Kaya agad din siyang lumapit papunta kay Setso at nasabi na siya ay ang sikat na estudyante na pinag-uusapan. Naiinis naman itong natanong kung bakit pinili ni Setso ang ganitong departamento kahit na pwede siya sa lahat ng uri ng mga mahika, na sinagot naman ni Setso na dahil mayroong mga bagay na kanyang magagawa gamit lamang ng close combat magic. Subalit biglang natuon ang pansin ni Setso dahil sa pagsigaw ni Drago na siya ay manahimik, at dahil natanong nito kung papaano naman ang kanyang mahinang katawan. Agad namang ipinalabas ni Drago ang kanyang kapangyarihan at nasabi na sa ilang henerasyon, nang ibabaw ang kanilang pamilya gamit ng melee magic. At dagdag pa nito na ginugol niya ang kanyang 17 taon sa pagsasanay ng kanyang katawan para sa layuning ito. Nang bigla na lang si Drago na nagpalabas ng napakabilis na pagsuntok sa tabi ng ulo ni Setsu. Subalit wala man lang siyang naging reaksyon dito. Habang ang pagsuntok naman na ginawa ni Drago ay nagpalabas ng malakas na hangin na ikinagulat naman ng mga estudyanteng nakatayo sa malapit. Si Drago na patuloy na nakatayo sa parehong posisyon sa pagpapalabas nito ng kanyang pagsuntok ay napasabi kay Setsu na siya ay kanyang kalabanin. Dahil hindi nito hahayaan na ang isang estudyante na naging combat mage para lang sa kasiyahan ay maging kinatawan ng kanilang departamento. Naisip naman ni Setso na narinig na nito ang pangalan ni Drago sa exchange match noon, na siyang tanging kilala lang ng mga tao sa departamento ng close combat magic. May masayang ngiti naman na tinanggap ni Setso ang kanyang hiling na duelo. Kaya agad na lumapit sa kanila si Leonel at hinawakan ang kanilang mga balikat habang napapasabi na ito ay mabuti dahil sila ay nagkaunawaan, at ang kanilang laban ay magaganap pagkatapos ng 1 linggo. Agad namang umalis si Drago at nagsabi na huwag niyang pag-isipang tumakas, at kung siya ay isang close combat na magician,
siya ay lalaban hanggang kamatayan. Ang mga nagtatakang estudyante naman ay napatanong kung sino kaya ang mananalo sa laban, kaya napasabi ang isang babae na kahit pagaano pa man katalentado si Setsu ay hindi nito matatalo si Drago. Kaya may pag-aalala na napatingin si Layla kay Setsu at natanong nito sa kanya kung maaari ba siyang manalo. Naagad namang sinagot ni Setsu na hindi, na labis namang ikinagulat ni Layla. Ipinaliwanag naman ni Setsu na ito ay dahil sa sinanay na katawan ni Drago, hindi siya makakapagkumpetensya sa kanya gamit ng kanyang kasalukuyang sarili. Subalit nasabi ni Setsu habang siya ay paalis, na mayroon siyang sikretong plano. Kaya agad naman siyang sinundan ni Layla at natanong kung saan siya pupunta. Kung saan di kalaunan, sila ay napunta sa isang daan sa gitna ng kagubatan malapit sa akademya. Nang bigla na lang napanganga si Layla sa kanyang nakikita. Ito ay dahil sa kanilang harapan ni Setsu ay isang dambuhalang puno. Kaya nagtaka naman si Layla kung nasaan sila ngayon. Agad namang lumapit si Setsu sa dambuhalang puno at agad itong hinawakan, at nasabi kay Layla na ito ay isang sekretong training spot na siya lang ang tanging nakakaalam. Si Setsu na napapalibutan ngayon ng kulay berdeng aura ay napasabi naman na sa lugar na ito, siya ay mas lalakas ng 3 beses. Napasabi naman si Layla na ang punong kahoy ay napakadambuhala kaya marahil ito ay isang sagradong puno na nabuhay na ng libo-libong taon. Di kalaunan, makikita naman natin ang dambuhalang puno na napapalibutan na din ng kulay berdeng aura. Kaya naisip ni Setsu na mukhang siya ay kinikilala pa rin ito sa pagkakataong ito. Dahil sa kanyang nakikita, natanong naman ni Layla kung ano itong ilaw na lumalabas sa puno, na sinagot naman ni Setsu na ito ay ang blessing ng sagradong puno. Ang blessing naman ito ay ibinibigay lamang sa mga tao na kanyang kinikilala. At dahil sa holy mana attribute na ipinapalabas nito ay nagagawa ni Setsu na ma-recover ang kanyang mana. Naisip naman ni Setsu na nadiskubre niya ang lugar na ito bago ng kanyang pagbabalik sa nakaraan. Kaya dagdag nito kay Layla na habang siya ay nandito, hindi niya kinakailangan mag-alala na siya ay mauubusan ng mana. Agad naman siyang napatingin sa kanyang kamao at masaya nitong nasabi na dahil dito, siya ay makakapag-ensayo hanggang sa maabot nito ang kanyang limitasyon. Ang mga sinabi naman ni Setsu ay labis na ikinamangha ni Layla. Subalit naisip niya na si Drago ay natural na ipinanganak bilang isang close combat na magician. Kaya dahil tinulungan siya ni Setsu na makuha ang kanyang gamit noong nakaraan, napagdesisyonan niya na siya naman ang tutulong sa kanya ngayon. Kung saan bigla na lang siyang napaangat ng kanyang kamay at nasabi nito na siya ngayon ay mag-eespiya, na labis namang ipinagtaka ni Setsu sa kanyang likuran. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta naman tayo sa training facility ng Departamento ng Close Combat Magic. Kung saan makikita natin si Layla na nagmamasid sa paligid. Nang bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala sa kanyang nasisilayan. Ito ay dahil nakikita nito si Drago na binubuhat ang napakabigat na barbell ng napakabilis, kaya naisip niya na si Drago lang ang bukod-tangi sa gusaling ito. Agad namang ibinalik ni Drago ang kanyang binubuhat na barbell nang kanyang makita ang kanilang propesor na si Leonel. At agad nitong natanong sa kanya kung naruroon pa din ba ang mga metal na bato sa kanilang bakuran. Kaya natanong siya ni Leonel kung plano ba nitong basagin ang mga bagay. Agad namang nagpatuloy si Drago papunta sa bakuran ng kanilang departamento habang nagsasabi na ito ay hindi niya sisirain. Ito ay dahil kanya lang itong hihiramin, kung saan makikita natin ngayon na inilagay niya ang mga bato sa kanyang likuran at agad na nag-push up. Ang mga nakikita ni Layla ay labis niya namang ikinatakot, kaya napaisip siya kung hindi ba mamamatay si Setsu pag nakakuha siya ng isang suntok galing kay Drago. Sa pag-aalala, agad namang nagmadali si Layla papunta kay Setsu para sabihin ang kanyang mga nakita. Lumipat naman tayo papunta sa dambuhalang puno habang si Setsu ay tahimik na nakaupo sa baba, kung saan makikita natin na siya ay may binabasang libro. Ang librong ito ay tungkol naman sa martial arts. Nang bigla naman siyang tinawag ni Layla at nasabi sa kanya na wala na siyang oras para magpahinga. Ito ay dahil nakita niya si Drago na gumagawa ng push-up ng mayroong 5 metal na bato sa kanyang likod. Ngunit sinagot lang siya ni Setsu na ito ay kanyang inaasahan dahil ito ay ang normal na gagawin ni Drago para sanayin ang kanyang pangangatawan. Bigla namang napuno ang kanyang mga mata ng asul na aura at nasabi nito kay Layla na huwag siyang mag-alala dahil ito ay parte ng kanyang pag-eensayo. Kung saan makikita natin si Setsu habang patuloy na nagliliwanag ang mga mata na napakabilis na binabasa ang bawat pahina ng libro.
Kaya natanong naman ni Layla kung ano ang ibig nitong sabihin, na sinagot naman ni Setsu na ang physical enhancement ay karaniwang pampalakas at pagkontrol ng nervous system gamit ng mana. Kaya kung gusto nitong palakasin ang kanyang paa ay kinakailangan lang nitong mag-focus sa kanyang paa, at ganito lang din ang kailangan niyang gawin pag gusto naman nitong palakasin ang kanyang kamay. Dagdag pa nito habang patuloy na mabilis na nagbabasa sa libro, na kung gusto nitong pagbutihin ang kanyang memorya, kinakailangan lang nitong mag-focus sa kanyang utak. Agad naman nitong itinapon ang kanyang binabasa sa tumpok ng mga libro, kaya agad siyang tumayo at nagsabi na kapag nasa isip na nito ang lahat ng kanyang mga natutunan ay kailangan lang nila itong ilagay sa pagsasanay. Nang may bigla na lang napansin si Setsu na isang nahuhulog na dahon. Kaya siya ay agad na napalingon dito, kung saan makikita natin ang agad na pag-angat ng kanyang isang paa para ito ay kanyang agad na masipa bago pa man ito tuluyang mahulog sa lupa. Agad niya namang ipinalabas ang kanyang mana blade, at isa-isang hiniwa ang lahat ng mga dahon sa paligid na patuloy na nahuhulog. Ang ipinakita ni Setsu ay labis namang ikinamangha ni Layla, kaya napasabi siya na hindi niya pa naririnig ang ganitong paraan para matuto ng napakabilis. Subalit sinabihan lang siya ni Setsu na ito ay hindi pa din sapat. Nang may bigla na lang siyang naramdamang kakaiba, kung saan habang siya ay naglalakad, bigla na lang siyang natumba papunta sa lupa, na labis namang ikinabahala ni Layla. Napansin naman ito ang sugat sa kamay ni Setsu. Subalit habang patuloy na nakadapa si Setsu, nasabi lang nito na siya ay maayos lang dahil ito ay sanhi lamang ng pagtulak niya ng kanyang sarili sa kanyang limitasyon gamit ng physical enhancement. Dagdag pa nito habang nakatingin sa kanyang sugatang kamay, na kinakailangan lang nitong mag-focus sa pagpapabilis ng kanyang rehenerasyon. Kung saan agad na gumaling ang kanyang kamay gamit ng kulay berdeng aura, kaya nasabi nito na kailangan niyang lumakas sa mas lalong madaling panahon. Nag-aalala namang nasabi ni Layla na hindi nito kailangan itulak ang kanyang sarili ng ganito dahil marahil mayroon pa namang ibang paraan, subalit sinabihan siya ni Setsu na hindi ito uubra. Habang angat-angat naman ni Setsu ang kanyang kamao, nasabi nito na hindi niya maaabot si Drago gamit lamang ng mga walang kabuluhan na mga pamamaraan, ito ay dahil siya ay nagsanay ng close combat magic ng maraming taon. Dagdag pa nito na sa mga natitirang araw, kinakailangan nitong sirain ang kanyang katawan at pagalingin ng ilang libong beses. Nalabis namang ikinabigla ni Layla, dahil ang isa pa lamang sa pagsira ni Setsu sa kanyang katawan ay ganito nakasakit. Subalit napangiti lang si Setsu at napasabi sa kanyang isipan na ito ay hindi ganito. Kung saan bumalik sa alaala nito noong sinasanay niya ang kanyang sarili. Kaya pumunta tayo sa nakaraan sa isang bahay ampunan, kung saan makikita natin ang batang si Setsu na hindi nagagawang makagamit ng kahit anumang mahika. Subalit kahit na ganoon ay sinubukan pa din itong mag-ensayo ng paulit-ulit sa araw-araw. Ngunit siya ay nabigo ng maraming beses, subalit kahit na ganoon, siya pa rin ay patuloy na nagporsige. Kung saan ito ay nagbunga kaya nagawa nitong magamitan ng mahika ang isang bato. At kahit na mabagal ang kanyang pag-improve, siya ay unti-unti namang lumalakas. Kaya sa kasalukuyan, may ngiting nasabi ni Setsu na basta siya ay lumakas lamang, ito ay wala lang para sa kanya. Di kalaunan ay nagsimula naman siyang mag-ensayo kasabay ni Layla, kung saan makikita natin ngayon ang kanilang pag-angat ng kanilang mga paa habang napapalibutan ng kanilang aura. At ang pagbalanse nila ng kanilang buong katawan gamit ng kanilang mga kamay habang gamit naman ni Setsu ay ang kanya lang na daliri. Makikita din natin ang kanilang paggamit ng mana blade para magawang mahiwa ang mga bato. Napabuntong hininga naman si Layla sa pagtatapos ng kanyang pag-eeensayo, subalit si Setsu naman ay patuloy pa rin na gumagawa ng kanyang pag-eeensayo habang mayroong mga bato sa kanyang likod. Kung saan nagagawa pa din itong magpatuloy kahit na 10 beses na niya itong nagawa. Kaya may malaking ngiti namang naisip ni Layla na may mga nagsasabi na si Setsu ay mayroon lamang talento, ngunit sa totoo, siya ay nagsusumikap kaysa sa sinumang tao. Pumunta naman tayo sa araw ng duelo, kung saan makikita natin sa isang entablado sa departamento ng close combat magic ang paghaharap ni Drago at ni Setsu. At dahil sa pagpapakita ni Setsu, naiinis na nasabi ni Drago na mabuti at hindi siya tumakbo. Na may ngiti namang sinagot ni Setsu na siya ay hindi tatakbo dahil siya ang magiging kinatawan ng kanilang departamento. Maya't maya pa ay iniangat naman ni Leonel ang kanyang kamay at nasabi na silang dalawa ay maghanda. Kung saan makikita natin ang agad na pagseryoso ng dalawa. Kaya pasigaw na nasabi ni Leonel na simulan na nila ang laban.
Kaya di na nag-aksaya si Setsu ng oras at kaagad na sumugod habang siya ay napapalibutan ng kulay asul na aura. Nang makalapit si Setsu kay Drago ay agad naman siyang nagpalabas ng isang malakas na pagsipa, ngunit agad din naman itong nagawang maharang ni Drago. Kaya agad naman itong pinalibutan ng mana ang kanyang kabilang paa, kung saan siya ay muling nagpalabas ng isa pang malakas na pagsipa. Na dahil sa naging lakas nito ay makikita natin ang paggalaw ni Drago papunta sa malayo habang patuloy na dumedepensa sa kanyang sarili. Napaisip naman si Setsu na nagawa ni Drago na masalo ang lahat ng kanyang pag-atake gamit ng mana guard. Nang bigla na lang pinalibutan ni Drago ang kanyang mga kamay ng mana. Makikita naman natin ang labis na pagkabahala sa mukha ni Setsu, ito ay dahil sa agad na pagsulpot ni Drago sa kanyang harapan, kung saan siya ay nagpakawala ng isang pagsuntok gamit ng kanyang buong lakas. Na naglikha naman ng isang malaking pagsabog ng ito ay tumama kay Setsu. At dahil sa lakas nito, ito ay naglikha ng isang malakas na hangin patungo sa mga nanunood na estudyante sa labas ng entablado. Labis namang nag-alala si Layla dahil sa pangyayari, kaya siya ay napasigaw ng pangalan ni Setsu. Makikita naman natin ang bumuong usok dahil sa ginawang pag-atake ni Drago, kung saan ang ito ay humupa ay ang paglabas ni Setsu habang patuloy na hinaharang ang kamay ni Drago. Napasabi naman ng isang nanunood na estudyante na sobra-sobra ang kanilang ginagawa, habang natanong naman ng isang lalaki kung tunay bang kakakuha lang nila ng kanilang simbolo ng mahika. Bumalik naman tayo kay Setsu habang harang-harang nito ang kamay ni Drago. Kung saan kanyang naisip na kung siya ay matatamaan ng kahit isa lang na direktang pag-atake nito ay paniguradong matatalo siya kaagad. Nang agad naman na muling nagpalabas ng isa pang malakas na pagsuntok si Drago, subalit nagawa namang makailag ni Setsu sa pamamagitan ng pagyuko nito ng kanyang katawan. Kaya muli pang nagpakawala si Drago ng kasunod pang pagsuntok gamit ng kanyang kabilang kamay, subalit nagawa lang ulit ni Setsu na makaiwas dito. Nakakita naman si Drago ng bahagyang pagkakataon kaya agad siyang nagpalabas pa ng isang pagsuntok, na bahagya namang naharang ni Setsu gamit ng kanyang dalawang kamay. Habang napapalibutan ng mana guard ang kanyang kamay ay patuloy lang na sinalo ni Setsu ang lahat ng pag-atake ni Drago. Kaya labis na may panggagalaiti ni Drago na natanong kung ano ang kanyang problema at kung bakit hindi siya umaatake. Subalit nagpatuloy lang si Setsu sa pagsangga at pagpapalihis ng kanyang mga pag-atake. Kaya muli naman siyang napasabi kay Setsu, na sa huli ang kanyang katawan ay mahina pa rin at mukhang siya ay nasa kanya na ngayong limitasyon. Nababahala namang napatanong si Layla sa kanyang isipan na kahit na pagkatapos ng lahat ng pagsasanay na ginawa ni Setsu ay hindi niya pa din ba kayang talunin si Drago. Habang patuloy namang nakamasid si Leonel sa laban ng dalawa, naisip nito na sa unang tingin ay natutulak pabalik si Setsu. Bumalik naman tayo kay Drago at Setsu kung saan si Drago ay nagpakawala naman ng isang malakas na pagsipa. Subalit mabilis na ginalaw ni Setsu ang kanyang kamay na napapalibutan ng aura, kaya agad nitong naharang ang ginawang pag-atake ni Drago gamit ng kanyang paa. At ito naman ay ikinainis ni Drago kaya agad naman nitong iniangat ang kanyang kamay para magpalabas ng kasunod na pag-atake. Dahil sa kanyang nakikita, may ngiti namang naisip ni Leonel na si Setsu ay perpektong nahaharang ang mga pag-atake ni Drago gamit ng kanyang pagkontrol sa mana. Habang patuloy namang sunod-sunod na nahaharang ni Setsu ang pagpapaulan ni Drago ng pagsuntok, biglang nasabi ni Drago na silang mga elites ay mababa lang ang tingin sa kanilang mga close combat magician, na siya namang umagaw sa atensyon ni Setsu. Dagdag pa ni Drago habang nagpapatuloy ang kanilang laban, na siya at ang kanyang ama ay ipinanganak sa pamilya ng mga mahuhusay na close combat magician, kaya natanong nito si Setsu kung alam ba nito kung gaano karami ang kahihiyan na kanilang nakukuha hanggang ngayon. Nang bigla na lang ginamit ni Drago ang kanyang spell na Mana Blade, kung saan ito ay nagpalabas ng isang malaking espada na gawa sa mana. At habang hawak-hawak ito ni Drago, nasabi nito na sisiguraduhin niyang mababago ang kanilang kapalaran gamit ng kanyang sariling mga kamay. Agad naman ding ginamit ni Setsu ang kanyang spell na Mana Blade, na agad namang naglikha ng isang espada gamit ng mana. Pagkatapos nito ay agad din ang dalawa na sumugod papunta sa isa't isa. Kaya makikita natin ang pagbanggaan ng kanilang mga sandata. Agad namang nagpalabas si Drago ng kasunod na pag-atake, subalit nagawa ni Setsu na ito ay muling maiwasan sa pamamagitan ng pagyuko. Kaya agad naman ding nagpalabas pa si Drago ng kasunod pang pag-atake, subalit ngayon ay nagawa namang makailag ni Setsu sa pamamagitan ng pagtalon nito ng napakataas.
Kaya dali-dali namang kumuha si Drago ng buwelo gamit ng kanyang dalawang paa, kung saan pagkatapos ni Setsu na magpakawala ng pag-counter, makikita natin ang kanya ding pagtalon ng napakataas habang angat-angat ang kanyang mana blade para magpalabas ng pag-atake. Naagad namang napansin ni Setsu kaya siya ay napatingala. Dahil naman sa ginawang pag-atake ni Drago, nagawa nitong masira ang sahig ng entablado. Subalit ito ay nagawa lang na maiwasan ni Setsu sa pamamagitan ng pag-atras nito papalayo. Ngunit agad naman ding pag-alit na sumugod si Drago papunta sa kanya habang daladala ang kanyang sandata. Kaya makikita natin ang agad na paghanda ni Setsu sa kanyang sarili, kung saan agad nitong naharang ng kanyang mana blade ang ginawang malakas na pag-atake ni Drago. Habang patuloy naman na nagbabanggaan ang kanilang espada, naalala ni Setsu ang naging trato sa kanya ng mga estudyante noong pinili niya ang melee magic. At habang siya ay nakapikit, nasabi nito kay Drago na naiintindihan niya ang kanyang mga sinabi. Bigla naman niyang minulat ang kanyang mga mata at natanong kay Drago kung ito ba ay kanyang alam. Subalit hindi pa man niya natatapos ang kanyang sinasabi ay agad nitong nilagyan ng dagdag na kapangyarihan ang kanyang mana blade, na siyang naging dahilan ng pagtulak nito pabalik sa espada ni Drago. Agad namang nilagyan ng mana ni Setsu ang kanyang dalawang paa para siya ay mas lalong bumilis. Kung saan habang siya ay mabilis na sumusugod sa harap ni Drago at angat-angat nito ang kanyang espada, natanong nito sa kanya kung hindi ba pareho nilang hinahangad ang mas mataas pa kaysa dito. Dahil sa sinabi ni Setsu ay bigla namang natigilan si Drago dahil ito ay kanyang naintindihan. May makikita naman tayong isang malakas na paghiwa na siyang nagpalabas ng malakas na tunog. Ito ay ang ginawang pag-atake ni Setsu gamit ng kanyang sandata na siyang pumutol sa hawak na mana blade ni Drago. Napaisip naman si Drago sa mga sinabi ni Setsu, nang bigla na lang siyang nagpalabas ng malaking ngiti sa kanyang mukha. At agad nitong itinapak ng napakalakas ang kanyang paa na napapalibutan ng mana. Kung saan pagkatapos ay may malaking ngiti siyang nagpakawala ng isang malakas na pagsuntok papunta kay Setsu, na agad naman itong naiwasan. Agad namang umikot si Setsu ng napakabilis sa kanyang tagiliran, na naging dahilan ng agad na pag-abot nito sa likuran ni Drago. Gamit ng kanyang spell na Physical Boost Acceleration, agad naman siyang nagpakawala ng malakas na pag-atake gamit ng kanyang mana blade, ngunit nagawa naman na agad na makalingon ni Drago at magamit ang kanyang mana guard para ito ay maharang. At habang patuloy na dumedepensa si Drago sa mga pag-atake ni Setsu, may tuwa naman sa mukha ni Layla na naisip na ang ginagawa ni Setsu ay gumagana. Naisip naman ni Leonel na ang opensa at depensa ni Drago ay tunay na kahanga-hanga. Subalit ang pagkontrol naman ng mana at pisikal na paglaki ni Setsu ay labis na bukod-tangi. Kaya napatanong siya kung sino kaya sa dalawa ang mananalo. Bumalik naman tayo kay Setsu habang nababahala nitong naisip na ang depensa ni Drago ay tunay na matigas, kaya kinakailangan nitong gumawa ng pagkakataon. Makikita naman natin ang biglang pag-atras ni Drago papalayo kay Setsu, at ang agad niya na muling pagpapalabas ng kanyang mana blade. Kung saan muli siyang sumugod at agad na inatake si Setsu gamit nito, subalit nagawa lang ni Setsu na ito ay muling mailagan. At dahil napupuno na si Drago, siya ay muling napaapak ng napakalakas sa lupa at buong lakas na sumigaw habang nagpapakawala ng isa pang pag-atake. Na nagawa namang maharang ni Setsu gamit ng kanyang mana blade, subalit siya pa rin ay napaatras dahil sa lakas nito. Dahil dito, naisip ni Setsu na si Drago ay ginagamit na ngayon ang kanyang buong mana para sa mga ginagawa nitong pag-atake. Kung saan sa ginawa nitong kasunod na pag-atake ay ang pagkasira ng lupa dahil sa lakas nito, kaya si Setsu ay agad naman na muling napa-atras. Bigla namang nabahala si Setsu dahil naabot nito ang dulo ng entablado at wala na siyang matatakbuhan. Agad namang binawi ni Drago ang kanyang mana blade at siya ay napaisip na sa wakas ay nagawa niya itong ma-corner. Kaya hindi ni Setsu na magagamit ang kanyang footwork mula doon. Bigla naman lumaki ang pangangatawan nito kasabay ng paglagay nito ng mana sa kanyang katawan, kung saan makikita natin ngayon si Drago na napapalibutan ng kulay asul na aura habang napapasigaw ng napakalakas. Nagtataka namang natanong ni Layla kung ano itong kanyang nakikita. Agad namang sumugod si Drago papunta kay Setsu na nasa dulo ng entablado. Habang siya ay patuloy na sumusugod ay itinoon naman ito ang kanyang mga mana sa kanyang kamao. Kung saan buong lakas niyang inatake si Setsu gamit ng kanyang ipinapalabas na malakas na kapangyarihan. Subalit bigla na lang naging kulay asul na usok si Setsu nang ito ay kanyang matamaan.
Kaya nabibiglang napaisip si Drago kung ito ba ay isang after image. Habang makikita natin sa itaas si Setsu, nasabi naman ito na kung patuloy niyang gagamitin ang kanyang mana kung saan siya tumatayo, magagawa nitong makaiwan ng isang after image. Nalabis namang ikinabahala ni Drago, nang bigla na lang sumulpot si Setsu habang daladala ang kanyang mana blade sa likuran ni Drago. Kaya agad ding napalingon si Drago at nilagyan ng kanyang kamao ng mana para magpalabas ng pag-counter. Ngunit may seryosong titig lang na nasabi ni Setsu na ito na ang magiging wakas. Kung saan bago pa man maabot si Setsu ng kamao ni Drago, nagawa niyang napakabilis na mahiwa si Drago sa kanyang katawan. Ang ginawa namang agad na pag-ikot at agad na pag-atake ni Setsu papunta kay Drago ay siyang naging dahilan ng agad niyang pagkahimatay. Kung saan napatayo si Layla at ang iba pang mga estudyante sa kanilang inuupuan dahil sa labis na pagkabigla. Naisip naman ni Leonel na magaling ang kanilang ginawa, ngunit mahusay na nag-counter-attack si Setsu upang samantalahin ang pagpapaulan ni Drago ng kanyang pag-atake. Agad naman siyang muling napataas ng kanyang kamay at pasigaw nitong nasabi na ang laban ay nagtatapos. At ang nanalo sa duelo na naganap sa kanilang departamento ay walang iba kundi si Setsu Cromwell. Na siyang naging dahilan naman ng pag-angat ni Layla ng kanyang kamay sa tuwa, habang ito naman ay hindi mapaniwalaan ng ibang mga estudyante. Bigla namang gumalaw ang kamay ni Drago, kung saan siya ay muling nagkaroon ng malay, na agad namang napansin ni Setsu kaya siya ay napalingon sa kanya. Dahil dito, nabibiglang nasabi ng isang lalaking estudyante na hindi ka panipaniwala na nagawa pa rin itong makabangon pagkatapos na matanggap ang ginawang malakas na pag-atake ni Setsu. Labis na pinagpapawisan namang naisip ni Drago na ito ay hindi maaari. Ito ay dahil ang huling pag-atake na ipinalabas ni Setsu gamit ng kanyang mana blade ay kanyang inadjust para hindi maging delikado. Nang bigla namang naagaw ang pansin ni Drago sa biglang pag-abot ni Setsu ng kanyang kamay. Kaya napasabi si Drago na sabihin nito ang isang bagay, ito ay kung ano ang kanyang ipinaglalaban. Saglit namang natigilan si Setsu sa kanyang tanong. At pagkalipas ng ilang saglit, nasabi nito kay Drago na ito ay para hindi siya kailanman matalo ng kahit kanino at upang wala nang may makuha sa kanya na importante sa kanyang puso. Habang nakalabas ang kanyang kamay, may seryosong mukha na dagdag pa ni Setsu na siya ay mas lalo pang lalakas. Kaya nanlaki naman ang mga mata ni Drago sa kanyang narinig, kung saan may ngiti nitong nasabi kay Setsu na siya ay tunay ngang malakas. At habang hawak-hawak nito ang kamay ni Setsu sa kanyang pagtayo, nasabi nito na siya nga ay tunay niyang natalo at tunay nitong pinatunayan ang kanyang reputasyon. Habang napapatingin naman si Setsu kay Drago, naisip nito na ang kapangyarihan ni Drago ay marahil magiging napakalaking tulong laban sa Diyos ng kamatayan na si Vidrak. Makikita naman natin ang paglapit ng kanilang propesor na si Leonel sa kanilang dalawa habang nagsasabi kay Setsu kung ganito na lang ba siya kadeterminado sa kanyang layunin para naharapin si Drago sa laban ng ganito. Nang siya ay makalapit ay agad niya namang inangat ang kamay ni Setsu at napasigaw na si Setsu ay ang pinili ngayon bilang maging kinatawan ng Departamento ng Close Combat Magic. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta naman tayo sa isang pasilyo sa loob ng gusali ng akademya, kung saan nasabi ni Leonel kay Setsu na ito ay ang oras para magkita ang mga kinatawan ng bawat departamento para sa exchange match. Kaya dagdag pa nito na ito man ay magtunog na kakaiba dahil ito ay manggagaling sa kanya pero siya ay magpakabait. Na agad namang pinasang-ayunan ni Setsu habang binubuksan ang pintuan ng isang silid. Nang si Setsu naman ay makapasok sa kabila, makikita natin ang kanyang pagmasid sa paligid. Kung saan napansin nito ang mga naghihintay na mga estudyante na mayroong kakaibang kulay sa kanilang mga buhok sa isang tabi, habang sa kabila naman ay ibang grupo ng mga estudyante. Nang bigla na lang nasabi ng batang lalaki na may suot na salamin na hindi niya alam na lalahok pala ang mahinang close combat magic. At dagdag pa nito na ang kawalang hiya nito ay walang hanggan, subalit napatanong lang si Setsu kung ang lalaki bang ito ay galing sa departamento ng enhancement magic dahil sa simbolo na nakikita nito sa kanyang kamay. Agad namang napatayo ang lalaki sa kanyang inuupuan at kaagad na lumapit kay Setsu. Nang bigla na lang nitong inapakan ng buong lakas ang kanyang paa. At habang kanyang dinuduro si Setsu, natanong niya kung kanya bang alam na siya ay ang kanyang kalaban sa first round ng exchange match. Dagdag pa nitong nasabi na sa nakaraang daang taon ay hindi pa nananalo ng kahit isa ang kanilang departamento kaya ang mga walang kwenta na kagaya nila ay manatili na lang sa sulok at magpalaki ng kanilang mga katawan hanggang sila ay mamatay.
Subalit habang hindi pa siya natatapos sa kanyang sinasabi ay may bigla na lang siyang naramdamang sakit kaya siya ay napasigaw. Ito ay dahil bigla na lang din siyang buong lakas na inapakan ni Setsu sa kanyang paa. Kung saan nasabi nito na mukhang mayroong kakaibang pagbati sa isa't isa ang departamento ng Enhancement Magic, kaya natanong nito kung tama ba ang kanyang ginagawa. Nang agad pang mas nilakasan ni Setsu ang kanyang pag-apak sa paa nito, kaya siya naman ay napasigaw sa sakit na kanyang nararamdaman. Ang tagpong ito ay labis namang ikinagalit ng lalaki kaya sinubukan nitong murahin si Setsu. Ngunit may seryosong mukha lang na nasabi ni Setsu na sino ang may pakialam sa nakaraang 100 taon, ito ay dahil sa taong ito, siya ay ang magiging kampyon. Agad naman si Drago na umatras nang siya ay makawala sa pagkakaapak ni Setsu ng kanyang paa. At habang tinuturo nito si Setsu ay may labis na galit nitong nasabi na tigilan nito ang kanyang kalokohan. Nang bigla na lang mayroong pumasok sa silid. Kung saan habang siya ay naglalakad sa kanilang tabi, nasabi nito na mabuti at sila ay ganado ngunit kailangan nilang gamitin ang kanilang enerhiya sa tunay na laban na magaganap sa exchange match. Dahil sa kanyang pagdating, makikita naman natin ang agad na pagtayo ng mga estudyante sa isang sulok. At ganoon din ang ginawa ng mga estudyante na nasa kabila, habang naisip naman ni Setsu na ang headmaster ay nagpakita ng ganito ding oras sa nakaraan niyang buhay. Kaya napasabi siya sa kanyang isipan na sila ay nagkita na ding muli ng headmaster sa buhay niyang ito. Di kalaunan makikita naman natin ang mga estudyante na nakatayo sa harap ng headmaster. Nang bigla na lang may labis na tuwa na nasabi ng isang magandang babae na mayroong kulay pink na buhok, na ikinagagalak niyang makita ang headmaster. At dagdag pa nito na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para maipakita ang kanyang galing sa exchange match. Kung saan napaisip naman si Setsu na ito ay si Carol na galing sa departamento ng Summoning Magic at ang pagiging palakaibigan nito ay hindi pa din nagbabago. Bago ng kanyang pagbabalik sa nakaraan, naalala nito si Carol bilang isang matinding kalaban na nagbigay sa kanya ng matinding labanan sa exchange match. Kaya naisip nito na kahit siya ang nanalo noon ay kinakailangan pa din itong maging maingat sa pagkakataong ito. Bigla namang inagaw ng headmaster ang kanilang atensyon sa pagsabi na sila ay kanyang binabati sa pagiging kinatawan ng kanilang mga departamento, kaya siya ay tunay na natutuwa dahil sa pagtipon ng 8 mahusay na mga talento. Dagdag pa nito na sa tingin niya ay narinig na ito ng mga estudyante galing sa kanilang mga departamento. Ito ay dahil ang exchange match ay isasagawa bilang one-on-one na torneo at ang kanilang mga kalaban ay magiging random. Ang unang laban ay ng close combat magic na dalubhasa sa pakikipaglaban ng malapitan. Laban sa enhancement magic na nagkakaloob ng mana sa mga bagay at buhay. Ang ikalawang laban naman ay ng healing magic na naglilikha ng himala at sumusuporta sa kanilang mga kakampi. Laban naman ito sa long-range magic na pumipigil sa mga kalaban para ang mga ito ay hindi makalapit. Ang ikatlo namang laban ay laban sa formation magic na gumagamit ng mga magic circle, laban sa summoning magic na nagpapalabas ng iba't ibang nilalang galing sa ibang mundo. At ang huling laban naman ay sa uncategorized special magic na hindi maipaliwanag ang kanilang mahika, laban sa alchemy magic na permanenteng nagbabago ng mga bagay. Dagdag pa ng headmaster habang kaharap ang mga estudyante na ang inter-school exchange match ay parang isa lang na praktikal na aral sa pag-aaral ng iba't ibang departamento ng mahika. At dagdag pa nito na ang laban ay magsisimula pagkatapos ng 10 araw, kaya ang pagpili sa pag-aaral ng bagong mahika o ang pagpapahinga ay nakabahala na sa kanilang mga sarili. Nasabi din nito na umaasa siyang makikita ang lahat sa magaganap na laban, kung saan labis naman itong ikinatuwa ng mga estudyante kaya sila ay napahiyaw ng malakas. Dahil sa pagtalikod ng headmaster para umalis sa silid, agad naman ang mga estudyante na yumuko ng kanilang mga ulo para magbigay ng respeto. Nang bigla na lang naisip ni Setsu na ito lang ang tangi niyang pagkakataon para makausap ang headmaster. Kaya habang naglalakad sa pasilyo sa labas ng silid ang matanda, bigla na lang siyang tinawag ni Setsu kaya naagaw ang atensyon nito. Napansin naman ng headmaster na siya ay ang kinatawan ng departamento ng close combat magic. Kaya agad namang napasabi si Setsu habang siya ay tumatakbo papalapit sa headmaster na siya ay si Setsu Cromwell at siya ay lumapit sa kanya para sa isang kahilingan. Kung saan nasabi nito sa matanda na kung siya ay mananalo sa torneo na magaganap, pwede ba siya nitong turuan ng kanyang mahika? Subalit sinagot lang siya ng headmaster na sa tingin nito ang summoning magic ay hindi makakatulong sa kanya.
Nang may seryosong mukha namang nasabi ni Setsu na ang tinutukoy niya ay ang isa pa nitong mahika. Nalabis namang ikinagulat ng headmaster kaya nanlaki ang kanyang mga mata. Pagkalipas ng ilang saglit ay nagpalabas naman siya ng nakakatakot na mukha habang nagtatanong kung papaano niya itong nalalaman. Labis namang pagkabahala ang biglang naramdaman ni Setsu, ito ay dahil sa pagpapalabas ng headmaster ng kanyang malakas na aura habang nagtatanong kung saan niya ito narinig. At dahil sa nararamdamang malakas na aura ni Setsu, napaisip naman siya na ito ay napakalakas na kapangyarihan at mukhang ang headmaster ay naghihinala sa kanya. Subalit ang ikalawang mahika nito ay ang pag-asa laban sa Diyos ng kamatayan, kaya hindi siya pwedeng umatras dito. Sinagot naman nito ang headmaster na hindi niya masasabi kung bakit niya ito nalalaman. At may seryosong mukha nitong nasabi na kung ang departamento ng Melee Magic ay mananalo sa torneo sa unang pagkakataon pagkatapos ng 100 taon. Babaguhin nito kung papaano tinitingnan ng mundo ang mga close combat magician. Kaya ang kanyang hinihiling na kabayaran ay hindi sumusobra. Habang patuloy namang nagpapalabas ng malakas na aura ang headmaster, makikita natin ang pagiging seryoso sa mga mata ni Setsu. Kaya napaisip naman ang matanda dahil dito. At pagkalipas ng ilang sandali, nasabi ng matanda na mukhang siya ay wala namang nakatagong masamang motibo. Kaya dagdag pa nito na sa araw na si Setsu ay manalo, siya ay tuturuan niya ng kanyang ikalawang mahika. Nalabis namang ipinagpasalamat ni Setsu kaya siya ay agad na yumuko sa harap ng headmaster. Nasabi naman ng matanda na gayunpaman, ito ay hindi isang madaling daan. Ngunit nasabi naman ni Setsu na kahit ganito, sisiguraduhin niyang ipapakita nito sa kanya ang kanyang pagkapanalo sa kompetisyon. Kaya nasabi naman ng headmaster na ito ay ang tamang pananaw at agad na nagpatuloy, kaya naman si Setsu ay muling napayuko ng kanyang ulo. Pagkalipas ng ilang oras ay makikita naman natin si Setsu na kumakain sa labas ng gusali. Kung saan naisip nito na dahil siya ay nakabalik ng 10 taon sa nakaraan wala siyang may masyadong magawa sa kanyang bakanteng oras. Naisip din nito na magpasalamat kay Layla dahil sa pagsabi sa kanya tungkol sa masarap na tinapay na kanyang kinakain ngayon. Nang bigla na lang siyang napabuntong hininga at napasabi na mayroon pang 10 araw bago ng exchange match kaya kinakailangan nitong gawin ang anumang paghahanda na kanyang magagawa. Nang bigla na lang mayroong nagsabi na hindi na ito kailangan. Kung saan labis na ikinabahala ni Setsu ang isang papalapit na pagsuntok na bigla na lang sumulpot sa kanyang tabi. Naagad niya naman na bahagyang naharang gamit ng kanyang mana guard sa kanyang dalawang kamay. Agad naman siyang napaatras at nasilayan nito ang isang golem na nagpalabas ng pag-atake sa kanya. Makikita naman natin ang lalaki na may salamin sa sulok kung saan nasabi nito na balak niya sanang pasurpresang atakihin si Setsu sa kanyang blind spot. Kaya naisip naman ni Setsu kung gumamit ba ang batang lalaki ng enhancement spell sa mga bato para gawin itong isang golem. At habang inaalis niya ang alikabok sa kanyang uniforme, natanong niya sa lalaki kung ano ang kanyang ginagawa. Napag-alit namang sinagot ng lalaki na kailangan nilang tapusin ang kanilang sinimulan kanina, kaya bakit pa nila hihintayin ang exchange match dahil siya ay isa lang namang combat magician. Agad naman ng lalaki na ginamitan pa ng kanyang mana ang mga bato sa paligid, na siya namang agad na nagtipon sa kanyang tabi habang siya ay napapasabi na papaano niyang nagawa na siya ay ipahiya ng ganoon na lamang. Nasinagot naman ni Setsu habang napapalibutan ang kanyang mga kamao ng mana, na ito ay ang kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. At habang magkaharap si Setsu at ang lalaki na napapalibutan ng kanyang mga golem ay bigla namang tumunog ang bell at lumabas ang mga estudyante. Kaya naiinis na lang na napakamot ang lalaking may salamin sa kanyang ulo at napasabi na ito ay magiging problema kung ang pagbuli ng isang close combat magician ay mauulat. Kaya agad naman itong inalis ang kanyang mana sa mga golem, kung saan ang mga ito ay agad namang naging alikabok. Agad namang umalis ang lalaki at napasabi kay Setsu na siya ay mas lalo niyang dudurugin sa kanilang duelo. Napaisip naman si Setsu na ang lalaki ay tunay na talentado dahil nagawa nitong makontrol ang napakaraming golem ng sabay-sabay. Subalit dagdag pa nito na dapat hindi ito basta-basta na lamang umaalis pagkatapos nitong malaglag ang tinapay ng isang tao. Lumipat naman tayo sa sumunod na araw, kung saan nasabi ni Leonel sa mga estudyante na ang kanilang topic ngayon ay para sa paghahanda sa magaganap na torneo, kaya kanilang susuriin ang naging laban ni Setsu at Drago sa nakaraang araw. Bigla naman itong natanong ang dalawa kung naiintindihan ba ng mga ito kung saan sila nagkulang, na agad naman nilang pinasang-ayunan.
Kaya sinabihan ni Leonel na si Drago ay ang unang magsimula. Agad namang sinabi ni Drago na siya ay nawala ng kontrol sa mana at ng kanyang emosyon. Kaya sunod namang natanong ni Leonel si Setsu, kung saan sinagot siya nito na siya ay nagkukulang sa pisikal na lakas at siya ay na-overpower ni Drago. Nasabi naman ni Leonel na ito ay mabuti dahil ang pagkilala sa kanilang mga kahinaan ay ang unang hakbang sa kanilang paglaki. Kaya nasabi nito na sila ay magsimula ng mag-improve ngayon din sa laban ngayong araw. Nang bigla na lang inagaw ni Layla ang atensyon ni Leonel at natanong kung ang laban ba na magaganap ay magiging ensayo para sa magaganap na exchange match, na sinagot naman ni Leonel na ito ay isang magandang tanong. Ito ay dahil ang unang kalaban ni Setsu ay si Noel, na galing sa departamento ng Enhancement Magic. At ayon kay Setsu, siya ay gumagamit ng maraming golem para sa parehong opensa at depensa. At dahil ang mga golem ay mayroong pisikal na pangangatawan, ang kanilang fighting style ay malapit sa close combat magic. Na sinagot naman ni Layla na ito ay kanyang nakikita. Napasabi naman si Leonel sa dalawa na sa kanilang laban ay magbibigay siya ng mga gawain, kung saan si Drago ay magpopokus sa kanyang bilis habang umaatake kay Setsu sa iba't ibang direksyon bilang maraming golem. Nasabi naman nito na si Setsu ay kinakailangan namang dumipensa sa mga pag-atake ni Drago at mag-ensayo ng kanyang pag-counter. Di kalaunan, makikita naman natin si Drago habang napapalibutan ang kanyang mga kamay ng kulay asul na aura na nagsasabi kay Setsu na ito ay hindi magiging pareho ng nakaraan. Kung saan may ngiti naman siyang sinagot ni Setsu habang napapalibutan din ang kanyang kamay ng mana, na ito ay kanyang inaabangan. Kung saan pagkatapos ay ang kanilang agad na pagsugod sa isa't isa. Agad namang iniangat ni Drago ang kanyang kamay, habang si Setsu naman ay agad na naghanda sa pag-atake nito. Kung saan nagawa nitong makaiwas sa ginawang pagsuntok ni Drago. Nang bigla na lang ginamitan ni Drago ang kanyang mga paa ng mana para agad na makaikot paharap kay Setsu. Agad naman siya na muling nagpalabas ng pag-atake kaya napaisip si Setsu na ito ay manggagaling sa kanyang kanang kamay. Nang bigla na lang napangiti si Drago, na labis namang ikinabahala ni Setsu. Ito ay dahil imbis na siya ay susuntok sa kanan ay bigla na lang nitong ginamit ang kanyang kaliwang kamay. Nabahagya namang magawang maharang ni Setsu, kaya siya ay napaisip na ang kanyang reaction speed ay napakabagal. May tuwa namang napasabi si Leonel na mahusay ang ginawa ni Drago dahil binalanse nito ang kanyang bilis at ang kanyang lakas ng mabuti. Makikita naman natin ang mabilis na paggalaw ni Drago habang sumusugod, kung saan ang siya ay muling makalapit kay Setsu ay muli siyang nagpakawala ng isang pagsuntok. Na siya namang naging dahilan ng pag-atras ni Setsu. Napansin naman ni Setsu na gagamitin nito ang kanyang kaliwang kamay, nang bigla niya namang naunawaan na ito ay isang fake. Ito ay dahil agad na ginamit ni Drago ang kanyang kanang kamay para suntukin si Setsu na ngayon ay nagawa naman niyang mabasa. Kaya may tuwa din sa mukha ni Leonel na nasabi na mabuti ang naging desisyon ni Setsu. Ngayon kinakailangan na lang nitong umiwas ng isang paghakbang at agad na magpalabas ng pag-counter. Na agad namang pinasangayunan ni Setsu kaya agad niyang ginamitan ang kanyang dalawang paa ng kanyang mana. Kung saan agad siyang nakaiwas sa ginawang kasunod na pag-atake ni Drago, na siyang naging dahilan ng paglabas ng pagkakataon para siya naman ay makapagpalabas ng isang pag-counter. Di kalaunan, makikita natin si Setsu na napahiga sa lupa habang patuloy na hinihingal dahil sa kanilang matinding pag-eensayo. At ganoon din si Drago, kung saan kanyang nasabi na maganda ang kanilang naging laban. Agad namang lumapit si Leonel sa kanila para sila ay bigyan ng tubig, at nasabi sa mga ito na ang kanilang mga galaw ay hindi masama, at sa ilang araw ay magagawa na ni Setsu na matalo ang mga nakapalibot na mga golem sa kanya nang walang problema. Agad namang kinuha ni Setsu ang tubig at sinagot si Leonel na kahit ganoon, hindi niya pa rin pababayaan ang kanyang depensa. Kaya may ngiti sa kanyang mukha na napaisip si Leonel na inaabsorb nito ang lahat sa isang utos lamang. Dagdag pa nito na si Drago ay alam ang basic ng close combat, ngunit ang instinct ni Setsu ay tunay na pambihira. Pagkalipas ng ilang araw pumunta naman tayo sa isang malaking koloseo na punong-puno ng tao. Ito ay dahil sa nagaganap na ika-781 exchange match ng Akademya ng Elmridge, kung saan natanong ng nag-aanunsyo na kabilang sa kinatawan ng 8 departamento, sino kaya ang makakakuha ng titulo bilang pinakamalakas. Maya't maya pa ay makikita naman natin sa gitna ng koloseo ang pagdating ni Noel at paglapit nito sa naghihintay na si Setsu.
Habang tinuturo naman ng lalaki ang kanyang hawak-hawak na chart, natanong nito kung kanino ang mga ito pupusta, kaya may napasabi naman na ito ay hindi dapat maging isang pustahan dahil napakahina ng close combat magician. Ngunit makikita natin ang batang lalaki na mayroong dilaw na buhok na hawak-hawak ang kanyang pera na nagdadasal para si Setsu ay manalo dahil siya ay pumusta sa kanya. Bigla namang naagaw ang atensyon ng ibang nanunood na estudyante dahil sa pagdating ng propesor ng long-range magic na si Cyril at ang kanyang estudyanteng kinatawan nito. At dahil napapansin ng mga ito si actor na nagre-relax lang, ito ay dahil kakalabanin nito ang mananalo sa labang magaganap ngayon. Nasabi naman ng nag-aanunsyo na ang exchange match ay nag-iiba ng entablado sa bawat oras. Kung saan ang tinatayuan ni Noel at ni Setsu ay bigla na lang napuno ng buhangin at naging isang disyerto. Kaya may masamang ngiti na nasabi ni Noel kay Setsu na ito ay magandang balita. Bigla namang napasigaw ang mga nanunood na durugin ni Noel ang kanyang kalaban, habang nasabi naman ng isa na ikinagagalak nila na ang kanyang kalaban ay ang underdog na departamento. Kaya bigla namang napasigaw si Layla sa kanila na sila ay napakaingay at tingnan nilang mabuti kung sila ba ay isang underdog o hindi. Kung saan habang pinipigilan ni Leonel si Layla, si Setsu ay napangiti na lamang habang nakamasid sa kanila. Agad namang iniangat ng nag-aanunsyo ang kanyang kamay, at pagkatapos niya itong may baba ay agad siyang napasabi na ang unang laban ay magsimula. Habang magkaharap naman si Noel at si Setsu sa gitna ng Koloseo, bigla na lang inagaw ni Noel ang atensyon ni Setsu dahil sa inangat niyang bagay at pagtanong sa kanya kung alam niya ba kung ano ito. Na sinagot naman ni Setsu na ito ay isang metal na bato. Na agad namang pinasang-ayunan ni Noel at nasabi na ito ay fragment na kinakailangan para gumawa ng isang golem sa pamamagitan ng paghalo nito sa buhangin. Na agad niya namang hinulog sa lupa, na siyang agad naman na nagpalabas ng isang bagay sa buhangin. Kung saan makikita natin ang paglabas ng isang kamay ng golem, kaya dagdag pa ni Noel na ang Black Steel Golem na ito ay hindi magagasgasan ngayon ng kahit anumang pag-atake. Nang bigla na lang nitong iniangat ang kanyang bag na napupuno pa ng maraming mga metal na bato, at agad din siyang nagtapon ng maraming bato sa paligid ng buhangin. Kung saan makikita natin ang paglabas ng maraming bilang ng mga malalakas na golem, kaya siya ay napasabi na dahil dito, si Setsu ay mayroon na lamang isa sa 10,000 pagkakataon para manalo. Dahil sa kanyang nakikita, nabibigla namang natanong ni Layla kung ilan kaya na mga golem ang kanyang ipinalabas. May tuwa namang nasabi ni Noel na ang mga golem ay maaari niyang gawin ng walang hanggan sa buhangin kaya panigurado na hindi makakalapit sa kanya si Setsu. Napasabi naman ng isang estudyante na ang resulta ng laban ay napagdesisyonan na bago pa man ito nagsimula, habang napasigaw naman ng isa na dapat nang sumuko kaagad si Setsu sa kanilang laban. Muli namang tinawag ni Noel si Setsu at nasabi kung mayroon man siyang gustong sabihin ay sabihin niya na ito ngayon. Kung saan agad namang may sinabi si Setsu na umagaw naman sa kanyang pansin. Ito ay dahil sinabi ni Setsu na ito ay boring, at hindi niya inaasahan na ganito lang ang kanyang magiging nakatagong baraha. Kaya napasigaw naman si Noel kung ano ang kanyang pinagsasabi. At dahil sa kanyang pagkainis, agad niyang inutusan ang kanyang mga golem para agad na sumugod kay Setsu. Kaya makikita naman natin ang kanilang agad na pagsugod papalapit sa kanya. Kung saan agad nilang pinaulanan ng mga pag-atake si Setsu kaya ito ay naglikha ng mga alikabok sa gitna ng Koloseo, na labis namang ikinabahala ni Layla. Dahil dito, napapatawa namang nasabi ni Noel na ito ay ang nararapat sa kanya. At dahil walang may makita ang mga nanunood dahil sa tindi ng alikabok. May napatanong kung ano ang nangyayari. Kaya pumunta naman tayo sa gitna ng Koloseo kung saan bigla na lang natigilan ang mga golem. Maya't-maya pa ay makikita natin ang pagkakaroon ng bitak sa golem, na siyang naging sanhi naman ng pagkasira ng golem dahil sa ginawang pag-atake ni Setsu gamit ng kanyang mana blade. Kaya habang angat-angat ni Setsu ang kanyang espada, nasabi nito na tuluyan na niyang na-master ang metal na bato. Na hindi naman mapaniwalaan ni Noel, kaya nagugulat niyang nasabi na hindi ito posible dahil ang mga golem na ito ay napakatigas. Kaya agad naman siyang nagpalabas pa ng mga karagdagang golem habang nagsasabi na makakaya pa nitong magpalabas ng kahit ilan pang golem sa kanyang gusto. Agad naman na muling sumugod kay Setsu ang mga ipinalabas nitong golem, kaya napasabi si Setsu na sa malapitang labanan, walang uri ng mahika ang makakatalo sa close combat magic at ang mga galaw ng kanyang golem ay mabilis na nababasa.
Nang bigla na lang siyang tumalon sa kanyang kinatatayuan at nasabi nito na hindi siya matatalo ni Noel. Kung saan makikita natin ang isa-isang paghiwa ni Setsu sa kanyang mga madaanang golem. At hindi pa dito nagtatapos dahil kaagad din siya na muling tumalon habang angat-angat ang kanyang mana blade, kung saan agad niya itong sinaksak sa ulo ng isang golem kaya ito ay agad na nabasag. Natataranta namang agad na binuksan ni Noel ang kanyang bag at napasabi na makakagawa pa naman din siya ng maraming golem. Nang bigla na lang nakaabot sa kanyang harapan si Setsu, kung saan habang angat-angat nito ang kanyang kamay na napapalibutan ng aura, nasabi nito sa kanya na mukhang ang kanyang swerte ay wala ngayon sa kanyang tabi. Kaya agad naman siya nitong sinuntok ng napakalakas kaya tumalsik ang mga dugo sa kanyang bibig kasabay ng kanyang suot na salamin. At dahil sa naging lakas nito, makikita natin ang pagtalsik at pag-slide ni Noel sa buhangin. At dahil sa matinding alikabok, natanong naman ng nanunood na lalaki kung ano ang nangyayari, habang nasabi naman ng babae na wala siyang may makita. Unti-unti namang humupa ang alikabok, kaya napatanong ang nag-aanunsyo kung sino kaya ang nanalo. Kung saan di kalaunan ay kanilang nasilayan si Noel na nakahandusay sa lupa na wala ng malay habang si Setsu naman ay patuloy pa ring nakatayo, kaya napasigaw ang nag-aanunsyo na ang nanalo ay walang iba kundi si Setsu Cromwell. Dahil dito, may ngiti namang naisip ni Setsu na nagawa niyang manalo sa kanyang unang laban. Natutuwa namang nasabi ni Leila na ito ay kanyang nagawa. Hindi naman mapaniwalaan ng ibang mga nanunood na estudyante ang pagkapanalo ng Departamento ng Close Combat Magic pagkatapos ng napakaraming taon. Kaya mayroong napasabi na hindi ito maaari at marahil naubusan lang ng mana si Noel sa kanyang sabay-sabay na pagpapalabas ng mga golem. Nasabi naman ng babaeng estudyante na marahil pinagod lang ni Noel ang kanyang sarili. Napinasang-ayunan naman ng lalaki dahil hindi dapat na nagwagi ang combat magician, habang nasabi naman ng isang babae na siya ay sinwerte lamang. Makikita naman natin si Cyrus na napakagat ng kanyang ngipin sa naging kinahihinatnan ng laban. At bigla naman itong nasabi na si Noel ay hindi natalo dahil nakagawa siya ng pagkakamali, ito ay dahil si Setsu ay mas talentado lang kesa sa kanya. Nasabi naman ni actor na ang laban niya kay Setsu ay paniguradong magiging napaka-interesado. Subalit habang nagpapalabas siya ng masamang mukha, may ngiti nitong nasabi na dahil dito, kinakailangan niyang mag-set up ng mga bagay. Pagkalipas ng ilang minuto, makikita naman natin ang matinding pakikipaglaban ng dalawang departamento sa loob ng Koluseo. Nang bigla na lang sumulpot si Setsu kung saan naroroon si Leila, kaya agad niya itong inaya na umupo sa kanyang tabi at natanong nito sa kanya kung siya ba ay nandito para manood sa laban. Kaya agad namang umupo si Setsu sa kanyang tabi at ito ay kanyang pinasang-ayunan dahil naisip niya na ito ay makakatulong sa kanyang paghahanda sa mga susunod niyang laban. Makikita naman natin ang laban ng Departamento ng Summoning Magic laban sa Formation Magic, kung saan lumalamang ngayon si Carol na kinatawan ng Summoning Magic. Habang nasa itaas ng puno at sakay-sakay si Carol ng kanyang alagang halimaw na lobo ay bigla na lang itong nagpalabas ng nagyayelong pag-atake. Naagad naman itong ipinalabas sa kanilang kalaban na Formation Magician, subalit nagagawa lang itong maharang at maiwasan ang kanilang kalaban kaya ito ay nagpatuloy na sumugod papalapit sa kanila. Napaisip naman si Setsu na kahit natatalo ang kinatawan ng Formation Magic, ang galaw pa din ito ay tunay na kahanga-hanga kaya marahil pwede niya din itong gawin sa kanyang laban. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon ni Setsu dahil nasabi ni Leila na ang kanilang ginagamit ay mga agaw pansin na mga mahika, ngunit gusto pa din itong mas lumakas sa paggamit ng Close Combat Magic. Kaya natanong naman ni Setsu kung bakit nito pinili ang melee magic dahil panigurado na siya ay mayroong potensyal sa ibang uri ng mga mahika. Naagad namang sinagot ni Leila na ito ay dahil siya ay sinagip ng isang close combat magician noong siya ay bata pa. Ito ay noong siya at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay naglalaro sa gubat ay bigla na lang silang inatake ng isang malaking oso, kung saan naisip niya na ito na ang kanyang magiging katapusan. Ngunit may bigla na lang na nagmamadaling sumulpot na combat magician na napapalibutan ng aura na agad silang niligtas. Ito ay sa pamamagitan ng pagsugod at pagsuntok nito ng napakalakas sa oso, na labis namang ikinamangha ni Leila kaya naisip niya na gusto niya ding lumakas gaya nito at tulungan ang mga nangangailangan. Nahihiya naman nitong nasabi na ito ay nagtutunog na pambata, kaya siya ay nahihiya ng kaunti. Nang bigla naman siyang sinagot ni Setsu na ito ay hindi ganito.
Bigla naman nitong nilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at may tuwa nitong nasabi na ang mga tao ay paniguradong lalakas kung sila ay mayroong layunin sa kanilang isipan. Kaya labis namang napakilig at natuwa si Layla sa kanyang mga sinabi. Nang bigla na lang sumulpot si Leo sa kanilang tabi at agad na inagaw ang atensyon ni Setsu. Napaisip naman si Setsu na ito ay si Leophel Elmcrest, at siya ang pinakatalentadong estudyante sa departamento ng Ranged Magic kasunod niya nung hindi pa siya nakakabalik sa nakaraan. Agad namang napahawak si Leo sa kanyang balikat at nasabi na maganda ang naging laban nito, at siya pa rin ay napakamakapangyarihan kahit gamit nito ay ang melee magic. Nang bigla na lang nitong napansin si Layla sa kanyang tabi at natanong kung sino ito. Dagdag pa na natanong nito kung ito ba ay kanyang nobya, na nahihiya namang sinagot ni Layla na hindi. Agad naman siyang umalis habang napapasabi na siya ay kaibigan lamang ni Setsu at iiwan niya muna ang mga ito. Kaya napatanong naman si Setsu kung ano kaya ang nangyari kay Layla. Natanong naman ni Setsu kay Leo kung ano naman ang nangyari sa kanya at bakit hindi siya ang naging kinatawan ng departamento ng long-range magic. Sinagot naman siya ni Leo na ito man ay magtunog na isang palusot, subalit dapat na mag-ingat si Setsu sa mga maruming galaw ni actor. Dagdag pa nito nang may seryosong mukha na siya ay naloko nito kaya hindi siya napili na maging kinatawan ng kanilang departamento. Kaya napaisip naman si Setsu na si actor ay isa sa mga tao na gagawin ng lahat para lang manalo kaya kinakailangan niyang mag-ingat. Pagkalipas ng ilang minuto, pumunta naman tayo sa loob ng akademya habang may makikita tayong mga maliliit na bata na naglalaro sa isang pasilyo. Kung saan malapit dito ay may bigla na lang binuksan si actor na baul na naglalaman ng isang bagay na nagpapalabas ng kulay lilang aura. Kung saan habang ito ay kanyang pinagmamasdan, makikita natin ang nakakatakot na napakalaking masamang ngiti sa kanyang mukha. Pagkalipas naman ng ilang minuto, pumunta naman tayo sa Koloseo kung saan magsisimula ang second round laban sa ranged magic at melee magic. Nang bigla na lang nagbago ang entablado, kung saan bigla na lang nabiyak ang lupa at ito ay nagpalabas ng mga lava, kaya napasabi ang nag-aanunsyo na kung ikaw ay mahuhulog dito ay hindi ka lang matatalo kundi mararamdaman mo din ang impyerno. Makikita naman natin si Drago at Leonel na naghihintay sa laban, kung saan nasabi ni Drago na mas magiging mahirap kay Setsu na maabot ngayon si actor. Na sinagot naman ni Leonel na siya din ay magiging nasa disadvantage pati nasa round na ito. Habang makikita naman natin si actor sa lagusan, nasabi nito na maganda ang inihanda ni Cyrus para sa labang ito, at ito ay ang kanyang inaasahan sa punong propesor ng kanilang departamento. Na sinagot lang ni Cyrus na sisiguraduhin niyang pagsisisihan ni Setsu ang kanyang naging desisyon. Dagdag pa nito nang may panggagalaiti sa kanyang mukha na maiintindihan din nito kung gaano siya na naging tanga sa pagpili ng melee magic. Nang bigla namang naagaw ang pansin ni Cyrus, ito ay dahil nasabi ni actor na ang kanyang pagsisisi ay magiging posible lamang kung si Setsu ay makakapunta dito bago pa man magsimula ang kanilang laban. Nag-aalala namang nasabi ng nag-aanunsyo na malapit nang magsimula ang laban ngunit ang kinatawan ng melee magic ay hindi makita, at kung siya ay hindi lalabas pagkatapos ng 5 minuto ay siya ay automatikong matatalo. Nalabis namang ikinabigla ng mga nanunood, habang ito naman ay labis na ikinatuwa ni actor. Bumalik muna tayo ng 10 minuto bago ng kasalukuyan, kung saan makikita natin ang pagkatok ni Layla sa pintuan ng waiting room ng mga kalahok. Naagad niya namang binuksan at natanong nito kung kamusta ang kanyang pakiramdam at kung siya ba ay maayos lang. Naagad namang sinagot ni Setsu na siya ay maayos lang at gaya pa rin ng dati. Agad namang lumapit si Layla sa kanya kaya nasabi ni Setsu na siya ay mag-ingat sa vase na nasa taas ng lamesa, na natanong naman ni Layla kung bakit. Ito ay dahil isa itong magical artifact na uma-activate pag ito ay nahawakan, kung saan sa oras na mahawakan mo ito ay sisipsipin ito ang malaking bahagi ng iyong mana, kaya agad namang lumayo si Layla dito. At pag-alit nitong natanong kung bakit nandito ang isang delikadong bagay, na nag-iisip namang sinagot ni Setsu na ito ay isang patibong para sa kanya at ito ay ikapito ng pagtatangka. Kaya nag-aalala namang natanong ni Layla kung siya ba ay maayos lang. Na sinagot naman ni Setsu nang may seryosong mukha na huwag siyang mag-alala dahil inayos niya naman itong lahat. At naisip naman nito na ang salarin ay paniguradong si actor, at siya ay tunay na mautak dahil hindi man lang ito nag-iwan ng kahit anong ebidensya. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon ng dalawa dahil sa biglang pagkatok sa pintuan ng kanilang silid. Na siya naman nilang agad na tiningnan,
kung saan nakita nila ang mga bata para magbigay ng mga bulaklak kay Setsu. Kaya napatanong naman si Layla kung ano ang ginagawa nila dito, na sinagot naman ng batang lalaki habang may tinuturo na inutusan sila ng lalaki na nandoon para ibigay itong mga bulaklak. Subalit nang sila ay makalingon ay wala na doon ang lalaki na nakatago kanina sa sulok. Kaya natanong naman ni Layla kung ito ba ay isang fan ni Setsu, nang bigla na lang umubo ang batang babae at agad na sumama ang pakiramdam. Na siyang naging dahilan kaya nabitawan nito ang mga bulaklak. Nasabi naman ng batang babae na nakakaramdam siya ng pagkahilo, kung saan mapapansin natin ang paglabas ng kulay lilang mga marka sa kanyang leeg. Kaya nababahalang napaisip si Setsu na nakita na niya ng ilang beses ang markang ito sa gyera noong bago pa man siya nakabalik sa nakaraan. Kaya di na siya nag-aksaya ng oras at agad na sinipa ang mga bulaklak sa kanilang paanan, na ikinabigla naman ng mga bata at ni Layla. Napatanong naman si Layla kung ano ang problema. Kaya sinagot ito ni Setsu na ito ay dahil ang nasa bulaklak ay isang nakalalaso na halaman na tinatawag na venenium. Makikita naman natin na pati ang batang lalaki ay naapektuhan na din ng lason. Kung saan di kalaunan silang tatlo ay napahiga na din sa sama ng kanilang pakiramdam. Nanggagalaiti namang naisip ni Setsu na sobra na ang ginawa ni actor dahil dinamay pa nito ang mga inosenteng bata. Napasabi naman siya na kung hindi nila ito agad nagagamutin ay hindi makakaligtas ang mga bata, at napaisip din siya na ang mga hilang magician lamang ang makakagamot ng lasong ito. Napatanong naman si Layla kung ang buhay ba ng mga bata ay nasa panganib, na agad namang pinasang-ayunan ni Setsu. Dagdag pa nito na si Layla ay lumayo na dito dahil mayroong pagkakataon na siya ay mahahawaan ng lason sa pagiging malapit nito. Kaya bigla namang napaisip si Layla, kung saan pagkalipas ng ilang sandali ay mayroon siyang kinuhang bagay sa kanyang bulsa. At habang hawak-hawak nito ang bagay na ibinigay sa kanya ng kanyang ina, nasabi nito na siya na ang bahala sa mga bata. Naalala naman ni Setsu na ito ay ang kanyang gamit na kinuha ng mga batang lalaki, at ito ay isang magic tool na nag-iimbak ng mana. Agad naman itong ginamit ni Layla at kanyang nasabi na ang bagay na ito ay nilagyan ng healing magic ng kanyang ina. Na siya namang agad na lumiwanag at nagpalabas ng kulay berdeng ilaw na siyang pumalibot sa kanya at sa mga nakahigang mga bata, kung saan makikita natin ang unti-unting pagkawala ng mga marka sa leeg ng batang babae. Kaya napaisip naman si Setsu na ito ay gumagana. Nasabi naman ni Layla na ito ay ibinigay sa kanya ng kanyang ina sakaling magkaroon ng emergency. Kaya napasabi naman si Setsu na siya ay tunay na nagpapasalamat sa kanya. Di kalaunan habang napapalibutan ng kulay asul na aura ay agad namang kinuha ni Setsu ang mga bulaklak sa lupa, at dali-dali siyang tumakbo papaalis sa pasilyo habang nagsasabi na iwan ng mga ito ang nakalalason na halaman sa kanya. Ang halaman na venenium ay mas lalong nakalalason kapag ito ay namumulaklak, kaya kinakailangan niya itong itapon bago pa man ito mangyari. Subalit hindi niya ito magagawa sa mataong lugar dahil ang lasong ito ay kakalat, kaya siya ay mabilis na lumayo sa akademya. Ngunit makikita natin ang unti-unting pamumulaklak ng halaman, na siyang naging dahilan din ng unti-unting pagkakaroon ni Setsu ng marka ng lason sa kanyang leeg. Habang papalapit naman siya sa dambuhalang puno, naisip nito na kung ito ay kanyang sisirain ay paniguradong sa lugar na ito. Nang bigla namang sumabog ang venenium, ngunit nagawa naman itong agad na maitapon ni Setsu sa ere. At agad din itong ipinalabas ang kanyang mana blade, kung saan buong lakas siyang napasigaw. Ito ay dahil agad niyang inatake ang bulaklak na kanyang itinapon sa ere, na siya namang agad na nahiwa sa maraming piraso at agad na nasira. Makikita naman natin ang pagliliwanag ng dambuhalang puno at pagbigay nito ng blessing, kung saan makikita din natin dito si Setsu na nakadapa habang umuulan ng lason sa kanyang kinaroroonan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik naman tayo papunta sa Coliseo, kung saan dahil sa tagal ng kanilang paghihintay, natanong ng isang lalaki kung nasaan na ang kinatawan ng Departamento ng Close Combat Magic, habang nasabi naman ng isang lalaki na baka ito ay tumakbo na sa takot. Nasabi naman ng nag-aanunsyo na dahil natapos na ang 5 minuto, ang kalahok na si Setsu ay matatalo at automatikong magwawagi ay ang Departamento ng Ranged Magic. Subalit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay may bigla na lang sumigaw na siya ay maghintay. Nalabis namang umagaw sa pansin ni Leonel at ni Drago, at ganoon din sa kinatawan ng long-range magic na si Actor. Ito ay dahil bigla na lang sumulpot si Setsu habang napupuno ng marka ng lason ang kanyang kamay at ang kalahati ng kanyang ulo.
Nang bigla na lang siyang pagalit na napasigaw na hindi siya aatras at siya ay kalabanin ngayon ni Actor. Na siyang ikinatuwa naman ni Actor kaya natanong siya nito kung siya ba ay lalaban sa ganitong sitwasyon. Pagkalipas ng ilang minuto, makikita naman natin ang paghihiyawan ng mga nanunood dahil sa paghaharap ni Actor at ni Setsu sa gitna ng Koluseo. May ngiti namang nasabi ni Actor na mukhang nakuha ni Setsu ang kanyang regalo sa kanya. Kaya natanong naman siya ni Setsu kung ito ba ang kanyang pamamaraan para gawin ang mga bagay, dahil nadamay ang mga inosenteng bata sa nakakamatay na lason. Na nagmamaangan namang nasabi ni Actor na wala siyang nalalaman sa kanyang pinagsasabi. Dagdag pa nito na hindi nito kailangan magalit sa mga bagay na hindi importante. Kung saan napapiga si Setsu ng kanyang kamao sa tindi ng galit. Nasabi din ni Actor habang nagpapalabas ng masamang mukha na ang mga batang yun ay paniguradong masisiyahan dahil sila ay kanyang nagamit para sa kanyang pagwawagi. Kung saan labis na may panggagalaiti namang napasigaw si Setsu ng kanyang pangalan. Bigla namang napasabi ang nag-aanunsyo na ang pinakahihintay na second round ay magsisimula na din. Kaya hindi na nag-aksaya pa ng oras si Actor at agad na ginamit ang kanyang spell na tinatawag na Storm Bullet. Na siyang pinaulanan si Setsu ngunit habang napapalibutan ng mana ang kanyang mga paa ay nagawa niya itong mailagan. Nagtataka namang napatanong si Drago kung mayroon bang nangyari kay Setsu habang papunta dito dahil napapansin niya na magulo ang kanyang mana. Habang may kakaiba namang nararamdaman si Setsu, naisip niya na kahit na nalinis na ng sagradong puno ang halos lahat ng lason sa kanyang katawan, ang mga natitirang konti ay hindi pinapayagan ng kanyang katawan na para siya ay sundin. Nang bigla na lang mayroong sumulpot na mga pag-atake sa kanyang harapan, kaya dali-dali naman siyang tumalon papunta sa kabilang bato para ito ay maiwasan. Masaya namang napasigaw si Actor na siya ay nagsisimula pa lamang. Kung saan pinaulanan niya si Setsu ng mga kasunod pang pag-atake gamit ng kanyang spell, subalit nagawa naman ni Setsu na makatalon pa sa ibang mga bato gamit din ang kanyang spell na physical boost. At dahil sa nagaganap, napasabi ang mga nanunood na mukhang ang tangi na lang magagawa ng Departamento ng Close Combat Magic ay depensahan ang kanyang sarili. Kaya may malaking ngiti sa masamang mukha ni Cyrus na nasabi na mabuting bagay na sinigurado niyang ayusin ang mga bagay para itong lahat ay pabor kay Actor. Kaya pa sigaw nitong nasabi kay Setsu na subukan man ito ang lahat, ngunit hindi siya mananalo sa labang ito. Napalingon naman si Setsu sa mga nanunood habang napapaisip kung si Layla ba ay hindi pa din nakakabalik at kung ang mga bata ba ay maayos lang. Dahil napapansin ni Actor na hindi nakapokus sa laban si Setsu ay agad naman siyang nagpalabas pa ng skill papunta sa kanya. Subalit makikita lang natin si Setsu na hinihingal at walang may masabi sa kanyang kinatatayuan. Kaya natanong ng isang estudyanteng nanunood kung ang pagtakbo na lang ba ang magagawa ng isang combat magician. Habang nasabi naman ng isa pang estudyante na mukhang wala ang mga ito ng paraan para talunin ang mga long-range na magician. Habang ipinapalabas ni Actor ang kanyang mga spell, natanong naman ito kay Setsu kung bakit hindi na lang siya ngayon sumuko. Dahil sa papalapit na pag-atake, naisip naman ni Setsu kung papaano kaya kung ito ay kanyang haharangin gamit ng kanyang mana guard. Na siya namang agad na nabasag ng makalapit ang spell ni Actor, kung saan ito ay naglikha ng napakalaking pagsabog ng ito ay tuluyang tumama kay Setsu. Kaya may makikita tayong pagpatak ng mga dugo di kalaunan. Ito ay dahil sa mga natamong sugat ni Setsu sa kanyang buong katawan at kanyang pagsusuka ng dugo dahil sa lakas nito. Kaya habang tinuturo ni Actor ang kanyang kamay kay Setsu at labis na natatawa, nasabi nito sa kanya na siya ngayon ay nagmumukhang nakakaawa. Subalit napatingin lang sa kanya si Setsu. At habang nawawala ang usok sa paligid, natanong nito si Actor kung bakit siya huminto, kaya napatanong naman si Actor kung ano ang pinagsasabi nito. Na agad namang sinagot ni Setsu na kung magpapakita ng kahinaan ang iyong kalaban, silang mga long-range na magician ay dapat itulak ang mga ito sa kanilang limitasyon hanggang sila ay lubos na matalo. Dagdag pa ni Setsu na ang halos lahat ng ginagawa ni Actor ay ibuka lang ang kanyang bibig, kaya natanong niya sa kanya kung ano ang kanyang pinaplano. Na sinagot naman ni Actor na hindi niya inaasahang siya ay masesermonan tungkol sa taktika ng long-range magic, ngunit ito ay isang magandang obserbasyon at tunay ngang hindi siya dapat maliitin. Pasigaw pa nitong dagdag na si Setsu ay tumingin sa kanyang paligid, kung saan makikita natin na nagawa nitong masira ang lahat ng mga bato maliban na lang sa tinatayuan ngayon ni Setsu. Kaya napasabi naman ang lalaki na may dilaw na buhok na si Setsu ay wala nang may matatakasan ngayon.
Kaya habang nagpapalabas ng malaking ngiti sa kanyang masamang mukha, nasabi ni actor na hinahabol niya ang pagiging perpekto at ito ay ang kanya ng layunin mula noong simula pa lamang. Agad din itong ginamit ang kanyang isa pang spell na tinatawag na Storm Cannon, na siya namang nagpalabas ng matinding hangin sa kanyang paligid. Nalabis namang ikinabahala ni Drago kaya siya ay napakagat ng kanyang ngipin. Habang patuloy naman na ipinapalabas ni actor ang kanyang spell, dagdag pa nito na dahil dito, ang laban nila ay magwawakas na ngayon. Nang bigla na lang sumulpot si Layla at agad na tinawag ang atensyon ni Setsu. Kung saan habang hawak-hawak nito ang bagay na ibinigay sa kanya ng kanyang ina, may ngiti nitong nasabi na ligtas na ngayon ang mga bata. Kaya napangiti naman si Setsu sa kanyang narinig, at agad nitong pinalibutan ang kanyang buong katawan ng mana habang nagsasabi na hindi na nito kinakailangan pa na mag-alala sa kanila. Habang angat-angat ang kanyang kamao at nagpapalabas ng seryosong mukha, dagdag pa nito na sa wakas ay kumpleto na din ang kanyang preparasyon. Na nababahala at nabibigla namang natanong ni actor kung saan nanggaling ang lahat ng mana nito. Bigla namang ipinalabas ni Setsu ang kanyang mana blade at nagsabi na sa buong oras ng kanilang laban. Ang kanya lamang na ginagamit ay ang spell niyang physical boost para i-activate ang kanyang mga cell at alisin ang mga lason sa kanyang katawan. Dagdag pa nito habang angat-angat ang kanyang espada na gawa sa mana, na itong lahat ay kanyang ginagawa habang si actor ay nakikipaglaro, kaya hinukay nito ang sarili niyang libingan. Na nagtataka namang sinagot ni actor na ito ay walang katotohanan dahil siya ay nasa masamang kalagayan ngayon. Nang bigla namang napasigaw si Cyrus na agad na tapusin ni actor si Setsu. Kaya makikita natin ang pagpapalabas nito ng kanyang napakalakas na spell papunta kay Setsu na ngayon ay naruroon na lamang sa isang bato. At dahil wala na siyang may matatakasan at halos wala na siyang mana, naisip ni Setsu na kailangan niya itong mapigilan gamit lamang ng isang pag-atake. Na agad niya namang hinarang gamit ng kanyang mana blade, kung saan habang ito ay nagpapatuloy, makikita natin ang pagtalsik ng mga dugo ni Setsu sa paligid. Ngunit dahil sa kanyang pagpupursige, nagawa niya itong may pabalik kay actor, na siya namang hindi niya mapaniwalaan kaya napatanong siya kung papaano itong nangyari. Namamangha at nagugulat namang napasigaw si Drago na ito ay nagawa ni Setsu. Makikita naman natin ang paglagay ni actor ng kanyang mana sa kanyang dalawang kamay at pagsigaw nito ng napakalakas. Kung saan muli din itong ipinalabas ang kanyang napakalakas na spell para ma-counter ang ipinabalik ni Setsu sa kanya na kanyang pag-atake. At dahil matagumpay niya itong nasangga, natanong nito si Setsu kung sa tingin ba nito ay hahayaan niya na lang ito, at ang tunay na naghukay ng libingan ay siya. Nang bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan si Setsu habang angat-angat ang kanyang sandata kaya siya ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. Nasabi naman ni Setsu habang papalapit sa kanya na hindi ba nito inaakala na hindi niya kayang makatalon sa distansyang ito. Kaya natatakot namang nasabi ni actor na siya ay maghintay at siya ay nanghihingi ng kapatawaran. Subalit patuloy lang siyang inatake ni Setsu gamit ng kanyang mana blade, kung saan nagawa siya nitong mahiwa ng ilang beses sa isang saglit. Dagdag pa ni Setsu habang nakahandusay si actor sa lupa, na siya ay dapat manghingi ng kapatawaran sa mga bata at hindi sa kanya. Nang bigla namang napasigaw ang nag-aanunsyo na ang nagwagi ay walang iba kundi si Setsu Cromwell. Kaya may ngiti namang sinindihan ni Leonel ang kanyang sigarilyo habang may tuwa namang nasabi ni Drago na ito ay ang inaasahan niya mula kay Setsu. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon. Ito ay dahil sa biglang pagbiyak ng bato na kinatatayuan ni Setsu. Na ikinabahala naman ng dalawang nanunood, ito ay dahil makikita natin ang tuluyang pagkasira ng bato kaya si Setsu at si actor ngayon ay nahuhulog papunta sa lava. Habang ang dalawa naman ay patuloy na nahuhulog, bigla na lang naisip ni Setsu na si actor ay walang malay kaya ito ay napakamapanganib para sa kanya. Kaya agad niyang nilagyan ang kanyang mga paa ng mana para maitulak niya ang kanyang sarili. Na siya namang naging dahilan kung bakit niya nagawang agad na maabot si actor. Subalit tuluyan pa rin silang nahuhulog. Kaya siya ay napamura na lamang at natanong nito kung siya ba ay nahuhuli na. Nang bigla na lang mayroong babae na sumigaw ng Fenrir, na siya namang agad na nagsummon ng isang halimaw na lobo na agad sumagip sa kanila ni Setsu at actor bago pa man sila tuluyang mahulog. Dahil sa napapansin ni Setsu na halimaw, naisip niya na ito ay ang summon ni Carol. At dahil naman sa naganap, napahiyaw ang mga taong nanunood sa tuwa. Di kalaunan, makikita naman natin ang paglapag ng mga paa ng Fenrir sa lupa.
Kung saan agad itong inamo ni Carol dahil sa kanyang mahusay na ginawa habang makikita natin si Setsu na nilalagyan ng benda ang mga kamay at habang kinukuha naman si actor sa isang stretcher. Bigla namang tinawag ni Carol ang atensyon ni Setsu, at nagpapakyut nitong nasabi kung hindi niya ba alintana ang kanyang pagpapagitna sa kanilang laban. Na may ngiti namang sinagot ni Setsu na hindi niya ito alintana dahil siya ay kanyang sinagip. Napaisip naman siya na si Carol sa departamento ng Summoning Magic ay ang paborito ng lahat para manalo sa exchange match. Siya din ay isang makapangyarihan na kalaban kaya kinakailangan itong maghanda para sa kanya. Dahil naman sa muling pagkapanalo ni Setsu, natanong ng isang lalaking estudyante kung ito ba ay posible, habang natanong naman ng isang lalaki kung ito ba ay hindi basta-basta lang na isang swerte. Dagdag naman ng babae na kung manalo man si Setsu sa buong torneo, ito ay magiging tunay na walang katulad. Makikita naman natin ang headmaster na napangiti sa kanyang inuupuan. Habang si Cyrus naman ay may labis na panggagalaiting napasabi na si actor ay isang walang kwentang tanga. At agad nitong iniangat ang kanyang gitnang daliri habang nagsasabi na maghintay lang si Setsu. Pagkalipas ng ilang minuto, makikita naman natin ang pagdating ni Setsu sa mga upuan sa Koloseo, kaya napasabi si Layla na mahusay ang kanyang ginawa. Habang napasabi naman si Drago na narinig niya ang nangyari sa kanya kay Layla kaya naging mahirap ang kanyang kalagayan. Nang makalapit naman si Setsu kay Layla ay agad niyang kinamusta ang mga bata, na agad namang sinagot ni Layla na sila ay natutulog ngayon sa loob ng klinika. Dagdag pa nito nang may malaking ngiti sa kanyang mukha na ang mga bata ay gagaling din sa mas lalong madaling panahon. Kaya napasabi naman si Setsu nang may ngiti din sa kanyang mukha na ikinagagalak niyang malaman na sila ay maayos lang dahil siya ay nag-alala ng sobra. Nang bigla na lang tumibok ng napakalakas ang kanyang puso sa kanyang bigla na lang naramdaman. Kung saan makikita natin ang agad na pag-iba ng kanyang mukha. Dagdag pa dito ay ang kanyang panginginig habang natitigilan sa kanyang kinatatayuan. Nang bigla na lang siyang agad na napalingon sa paligid. Kaya natanong ni Layla kung ano ang problema. Na agad niya namang sinagot na ito ay wala. Nababahala naman itong naisip na ito ay maikling sandali lang pero nakaramdam siya ng mahika na mayroong matinding pagnanasa ng dugo. Kaya kanyang natanong kung ano ang nangyayari sa akademyang ito. Kung saan makikita natin ang akademya na napupuno ng masamang kulay lilang aura sa paligid. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta naman tayo sa loob ng kagubatan habang makikita natin si Setsu na nagawang masira ang isang malaking bato. Kaya habang angat-angat nito ang kanyang kamao, naisip niya na mayroon na lang siyang isang linggo para sa huling laban, at dahil sa kanyang naramdamang masamang mahika, kinakailangan nitong mas lalong lumakas sa mas lalong madaling panahon. Nang bigla na lang mayroong paa ang dumating sa kanyang kinaroroonan. Ito ay ang punong propesor na si Leonel, kung saan natanong nito kung mayroon bang problema dahil gusto ni Setsu na makipagkita sa kanya sa lugar na ito. Na agad namang sinagot ni Setsu na mayroon siyang spell na gustong matutunan galing sa kanya. Dagdag pa na napasabi si Setsu na siya ba ay kanyang tatawagin bilang propesor, o di kaya si Leonel na binansagan bilang Comet Feast. Na kanya namang ikinabigla ng ito ay kanyang marinig. Nasabi naman ni Leonel na ito ay matagal na, at natanong kung saan niya ito nalaman. Subalit napapiga lang si Setsu ng kanyang kamao at napaisip na siya nga ay tama. Ito ay dahil ang Comet Feast ay maalamat na pangalan na kanyang narinig sa army ng mga magician bago pa man siya makabalik sa nakaraan. Ito ay tungkol sa isang magician na nagawang mapatumba ang isang nakakatakot na dragon gamit lamang ng isang malakas na pag-atake. Ngunit nang si Setsu ay makapasok sa army, siya ay umalis na dito, kaya hindi nito nagawang makasamang lumaban ng kasabay nito. Napaisip naman si Setsu na ito ay kanyang naisip simula noong sila ay unang magkita at mukhang siya nga ay tama. Kaya agad siyang yumuko ng kanyang ulo at nagpakiusap na siya ay kanyang tulungan para matutunan ang kanyang mahika. Habang kinakamot ang kanyang ulo, may tuwa namang nasabi ni Leonel na ang kanyang pagiging Comet Feast ay dati pa. Subalit sinabihan lang siya ni Setsu na hindi ito mahalaga sa kanya dahil siya ay ang pinakamalakas na combat magician na kanyang kilala. Natanong naman ni Leonel kung bakit desperado si Setsu na maging malakas, dahil sa kanyang nakikita ngayon, siya ay mayroon ng kakayahan. Na sinagot naman ni Setsu habang nakatitig sa kanyang kamao, na ito ay hindi pa sapat dahil ayaw niyang matalo kahit kanino man. Dagdag pa nito habang nagpapalabas ng seryosong mukha na kahit ito pa ay isang Diyos. Kaya napatitig naman sa kanya si Leonel. At di kalaunan ay napangiti,
kung saan pagkatapos ay napatawa siya ng napakalakas at napasabi na tunay ngang si Setso na napaka-interesadong bata. Agad naman siyang pinasang-ayunan ni Leonel, at habang angat-angat nito ang kanyang dalawang kamay. Nasabi niya na sa karaniwan, ito ay isang teknik na hindi niya itinuturo sa mga estudyante na ang katawan ay lumalaki pa. Agad naman itong nilagyan ng kanyang mana ang kanyang kamao, na siyang naglikha ng malakas na hangin sa paligid kaya naisip ni Setso na sa kanyang kamao ay nagtitipon ng napakalaking mana. Kung saan makikita natin ang pagkasira ng lupa at pagtipon ng mga bato sa paligid dahil sa lakas nito, kaya nasabi ni Leonel na ito ay ang dahilan kung bakit siya na tinawag na Comet Feast. At ito ay hindi niya ginagamit ng higit sa 2 beses dahil ito ay kumukonsumo ng malaking mana. Dagdag pa nito na subalit ang kanyang kailangan ay isa lang namang pagsuntok kaya si Setsu ay manood ng mabuti. Agad niya naman itong pinakawalan, kaya napatakip si Setsu ng kanyang mukha dahil sa tindi ng puwersa na kanyang nararamdaman. Kung saan makikita natin ang paglabas ng napakalaking mana na siyang sumira sa lahat ng mga bagay nitong madaanan. Pagkatapos ng ginawang pagpapalabas ni Leonel ng kanyang napakalakas na spell, makikita din natin ang pagkasira ng malaking hanay ng lupa sa kanyang kinatatayuan, kaya napaisip si Setsu na ito ay hindi kapanipaniwala at ito ay higit pa kesa sa kanyang inaasahan. Nasabi naman ni Leonel na ang teknik na ito ay nangangailangan ng konsentrasyon ng maraming mana sa kanyang kamao kaya ito ay magiging napakahirap gamitin sa mga laban ng one-on-one kabilang na sa exchange match. Kaya natanong nito kung nakakasigurado ba si Setsu na ito ay kanyang gustong matutunan. Na may tuwa namang sinagot ni Setsu ng siyempre at umaasa siya sa kanyang propesor. Agad naman itong pinasang-ayunan ni Leonel at nasabi na sila ay agad na magsimula sa kanilang pag-eensayo kaya siya ay sumunod sa kanya. Lumipat naman tayo sa isang gusali sa akademya kung saan makikita natin si Carol sa isang bintana. Sa loob nito ay mayroong isang estudyante na siya ay binati dahil sa kanyang pagpasok sa final round ng torneo, na agad niya namang pinasalamatan. Binaba naman ng misteryosong estudyante ang kanyang tasa na nauubos na ang laman papunta sa plato at natanong kung may tiwala ba si Carol na matatalo niya ang kinatawan ng departamento ng Melee Magic. Subalit may malaking ngiti lang siyang sinagot ni Carol na hindi niya alam kung ano ang magiging kinahihinatnan ng laban. Ngunit gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. At agad naman itong inalok ang misteryosong lalaki ng isa pang tasa, na agad niya namang pinasang-ayunan. Kaya dali-dali namang kinuha ni Carol ang lagayan ng tsaa para ito ay kanyang dagdagan. Nang bigla na lang may kinuha ang misteryosong tao na isang bagay sa kanyang bulsa. Na agad niya namang ginamit kay Carol habang siya ay nakatalikod. Na siya namang naging dahilan ng pagkaka-hypnotize nito, kung saan kasabay nito ay ang paglabas ng isang simbolo sa likod ng kanyang leeg. Bigla namang nawala ng malay si Carol papunta sa sahig kaya nabitawan nito ang kanyang mga dala. Kung saan habang makikita natin ang pagbabaga ng mga mata ng misteryosong lalaki. Nasabi nito na magiging maayos kung si Carol ay mananalo, pero kung hindi magiging matagumpay ang mga bagay ay siya na ang mismong papatay sa kanilang dalawa ni Carol at Setsu.